Ako si Lin Zhao, isang internet worker na naubos ng 976. Ang pinakamalaking hilig ko ay ang magbasa ng mga kwentong apokaliptiko na labanan sa dulo ng mundo. Palagi akong natatawa sa masamang simula ng karakter na may parehong pangalan sa libro. Kaka-activate lang ng kanyang kapangyarihan, agad siyang kinain ng mga zombie. Ngunit hindi ko inasahan. Isang malamig na kape, isang nasirang computer. Pinaasa ako na maging cannon fodder. Sa tingin ko, sobrang unfair ng pagkamatay ni Lin Zhu bilang cannon fodder. Kaka-activate lang ng kanyang special ability, pinatay na agad. Walang kahit anong grace period. Habang pinapanood ko, napapansin ko talagang malupit ang may akda. Nang maramdaman ng mga daliri ko ang gilid ng tasa, biglang nag-spark ang computer screen. Mataas ang usok. Itim na usok. Agad na nag-blackout. Putang ina, sumabog ang computer. Hindi pa ako nababayaran sa sahod ko ngayong buwan. Halos hindi ko na kayang bayaran ang upa. Galit na sinipa ko ang paa ng mesa. Bigla, nawala ang balanse ng katawan ko. Bumagsak ang mesa. Biglang pumutok ang sahig. Nakita ang maliit na madilim na puwang. Anong nangyayari sa sahig na ito? Bigla akong nahulog. Nabalot ng walang katapusang dilim. Unti-unting lumabo ang aking kamalayan. Muling bumukas ang aking mga mata. Walang kisam sa inuupahang bahay. Tanging mga pader na puno ng dugo at mga gasgas. Ang amoy ng nabubulok na hangin ay sumasakit sa lalamunan. Ang mga piraso ng bato ay tumutusok sa aking braso. Ang basag na kulay abong hoodie ay puno ng mansa ng dugo. Ako'y naguguluhan habang tinitingnan ang paligid. Anong grupo ng props ang may ganitong malaking budget? Sobrang totoo ng pagkaka-enhance. Ang amoy ng putrid ay napakalakas. Binabati kita, host na si Lin Zhao. Nakalipat sa panahon ng apokalipsis para makipaglaban. Nakabind sa sistema ng pag-ahon sa panahon ng katapusan. Katulad ng pangalan, isang cannon fodder na pangunahing misyon. Pangunahing misyon. Mabubuhay ng 365 araw para makabalik sa totoong mundo. Pinapalakas ang bahay na may 50 puntos na kupo. Habang nakikinig si Ann sa mga salitang ito, nadagdagan ng 100 puntos ang espasyo. Habang nakikinig sa mga salitang ito, doon ko lang napagtanto na si Baiki ay napadpad din sa nobela. Nadagdagang 50 puntos sa safe house. Doon ko lang napagtanto na ako rin pala ay napadpad sa nobela. Doon ko lang napagtanto na ako rin pala ay napadpad sa nobela. Maaaring unlock pagpapanatili ng espasyo, 50 puntos. At napunta pa ako sa papel ng karakter na mamamatay agad sa simula. Gusto ko lang namang bumalik sa inuupahan kong kwarto at matulog ulit. Ayokong lumaban sa mga zombie. Ayokong makipaglaban sa mga zombie, pero maaari mong unlock, espasyo na may pangmatagalang preserbasyon 50 puntos. Sinusuportahan ng mundong ito ang gamiplay ng pagtatayo sa katapusan ng mundo. Magtatag ng ligtas na lugar. Tanggapin ang mga nakaligtas. Ang pagpapatibay ng base ay makakapagbigay ng puntos. Ang mga puntos ay maaaring ipagpalit para sa pagpapalawak ng espasyo. Pagpapalawak ng espasyo 100 puntos. Ang mga puntos ay maaaring ipagpalit para sa pagpapalawak ng espasyo. Ang mga puntos ay maaaring ipagpalit para sa pagpapalawak ng espasyo. Pagpapatibay ng ligtas na bahay 50 puntos. Maaaring unlock lahat ng storage preservation 50 puntos. Maaaring ipalit ang puntos para sa pagpapalawak ng storage space at pagpapatibay ng safe house 50 puntos. Maaaring ipalit ang puntos para sa simpleng storage protection. Mga function tulad ng preservation ng supplies at pagpapatibay ng safe house. Mga function tulad ng preservation ng supplies at pagpapatibay ng safe house. Maaaring unlock storage preservation 50 puntos. Mga function tulad ng preservation ng supplies at pagpapatibay ng safe house. Nang makita ko ang asul na floating board sa harap ko, nagniningning ang aking mga mata. Agad kong nakalimutan ang takot. Gameplay ng infrastructure. Makakapag-umpisa ng negosyo at makakakuha ng puntos. Naisip ko, kailangan itong gawin agad. Kahit ang mga naglalaro ng monster, ayaw nang gawin ito. Ngunit sa pagbuo ng karera, may pagkain at tirahan, 5. Hindi ba't masarap iyon? Bigla, nakita ko ang 3 asul-abo na zombie. Hinahatak ang mga nasirang bahagi ng katawan mula sa sulok ng eskinita. Ang nabubulok na dibdib ay tumutulo ng maitim na likido. Ang mga kuko ay itim at matulis. May umuungol na tunog sa kanyang bibig. Ako'y naguguluhan ngunit hindi naguguluhan. Itinatak ang kalmadong ugali ng isang empleyado sa aking buto. Kalmado, kalmado. Hindi dapat mawala ang asal ng isang empleyado. Paano gamitin ang kakayahan ng sistemang espasyo? Mag-focus. Ilipat ang isip. Kailangan ng 100 EV na kapasidad upang makatawag ng espasyo. Maaari nang makatawag ng espasyo. Bigla, isang espasyo ng 100 na walang laman ang lumitaw sa aking isipan. Na may sariling kulay. Nagmamadali akong bumangon sa saya. Agad akong tumakbo. Sabay na itinapon ang sirang backpack sa espasyo. Mga kapatid na zombie, ang laman ko'y matigas at maasim. At nag-overnight na nagdulot ng fatty liver. Hindi ito masarap. Maaari bang palitan ang target, wag nang habulin. Napakakitid ng sulok ng dingding. Hindi makapasok ang malalaking katawan ng mga zombie. Galit na galit silang kumakapit sa pader at sumisigaw. Ang mga kuko nila ay kumikiskis sa dingding, naglalabas ng matinis na tunog. Nakatalikod ako sa malamig na pader. Humihingal ako ng malalim. Simula pa lang, impyerno na ang hirap. Pero ang orihinal na kwento ng libro tungkol sa paglaban sa mga halimaw. Hindi ako aalis kahit isang hakbang. Pagkaligtas sa panahon ng apokalipse, magtatayo ako ng kumpanya gamit ang infrastruktura. Mamumuhay ako ng pinakakomportable. Ako'y nagtatago sa sulok ng pader. Ang sugat sa aking likod ay patuloy pang dumudugo.
Ang amoy ng pagkabulok ay nananatili sa ilong ko. Hindi matanggal-tanggal. Alam kong hindi ko dapat sayangin ang oras. Ang espasyo ang tanging baraha ko. Kailangan kong matutunan agad ang paggamit nito. Para makasurvive sa mundong ito. Para makapagsimula ng negosyo at kumpanya. Nakatapat ako sa pader. Nakikinig sa mga ungol ng mga zombie at tunog ng pag-akyat sa pader. Mahigpit na nakahawak ang mga daliri ko sa kamao. Pumikit at nag-concentrate. Agad na lumubog ang aking isip sa loob ng sistema. Nawala ng tuluyan ang mga tunog at amoy mula sa labas. Sa loob ng puting hungkag na espasyo. Mag-isa lang ang sirang backpack sa gitna. Kinuha ko ang backpack. Hinukay ko ang ilang piraso ng matitigas na biskwit sa loob. Isinubo ko ito. Lumabas ang sistema. Bumalik ang aking ulirat. Muli akong napunta sa kanto ng eskinita. Maihawak pa rin akong kalahating piraso ng biskwit. Punang tuyong lasa ang aking bibig. 3 ang mga zombie na umaakyat sa pader, ngayon 2 na lang. Sa anino ng bungad ng eskinita, bigla kong nakita ang isang dambuhalang. Unti-unting lumabas ang mutated na zombie. May kulay asul-itim na balat na puno ng ugat. Biglang humaba ang kanang braso ng ilang metro. Parang isang sawa. Aking katawan ay otomatikong umatras. Hindi ko maiwasang magtaka. Ang zombie na ito ay may kakayahang mag-evolve. Kasabay nito, nababahala rin ako para sa aking kapalaran. Ito na ba ang simula ng impyerno ng mga cannon fodder? Ang laking laro nito. Sa sandaling ang kamay ng mga zombie ay malapit nang humawak sa aking leeg. Sumigaw ako ng espasyo. Pumasok sa espasyo. Nakasandal ako sa pader ng espasyo at humihingal ng malakas. Ang puso ko ay mabilis na tumbiting. Isang anino ng mga zombie ang lumitaw sa gilid ng espasyo. Ngunit hindi ito makalusot sa hadlang ng espasyo. Pinapat ko ang aking dibdib. Hindi ko akalain na ang espasyo ay maaari palang maging kanlungan. Ngunit naisip ko rin na hindi magandang laging nagtago sa espasyo. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon na umalis sa makitid na eskinita na ito. Kailangan munang mag-ipon ng mga supply. Lumabas sa espasyo. Sa sandaling lumabas si Lin Zhao sa espasyo. Ang braso ng mga zombie ay malakas na tumama sa pader. Nagsimula itong gumawa ng isang malalim na hukay. Nagtalsikan ang mga piraso ng bato. Ang mga bitak sa pader ay kumalat. Lumiko ang zombie. Ang mga mata nitong madilim at walang buhay ay matinding nakatutok sa akin. Ang kanang braso ay nagbago ng anyo at naging baluktot. Naghahanda na muling umatake. Hawak ko ang mga zombie. Mabilis na obserbasyon. Hindi pwedeng makipagsagupaan. Mukhang mabigat ang zombie na ito. Siguradong may pahinga pagkatapos ng atake. Kailangan kong samantalahin ang sandaling iyon. Muling sumugod ang braso ng zombie sa pader. Sumabog sa isa pang malalim na hukay. Hinawakan ko ang isang segundong paghinto. Tulad ng isang palasong nakalipad patungo sa kanto. Halos nahawakan ng mahabang braso ng zombie ang aking bukong-bukong. Napunit ang aking pantalon. Nag-iwan ng sugat na may dugo. Ginugol ko ang lahat ng aking lakas para tumakas mula sa eskinita. Nakasandal sa isang pader na may mga batik, humihingal ako ng malakas. Nakita ko sa dako ng dulo ng eskinita. Ang isang luma at sirang karatula. Nakasulat sa karatula ang Huimin Supermarket. Nangyari akong manginig sa saya. Nagsimula akong umasa. Tulong ng langit. Supermarket. Nagpasya na ako. Ang unang target ng pag-ipon ng supplies ay nandito mismo. Pagkain, tubig at mga gamit sa araw-araw. Lahat ng ito ay mahalaga sa panahon ng katapusan. Hanggat may sapat kang supply. Saka mo lang pwedeng pag-usapan ang negosyo at pagtatayo ng kumpanya. Saka ka lang makakatayo ng matatag sa mundong ito. Itinulak ko ang basag na salamin ng pinto papasok sa Huimin Supermarket. Nakikita kong nakatagilid ang mga estante. Puno ng alikabok. Nakakalat ang mga pakete ng snacks sa sahig. Mga sirang bote ng inumin at tinapay na nangingitim. Akala ko walang tao rito. Pero nakarinig ako ng mahina at banayad na tunog ng inunguyang pagkain. Sa tahimik na supermarket na ito, lalong naging malinaw. Tahimik na naglakad si Lin Zhao. Pinigilan ang paghinga. Sinundan ang tunog. Lumakad sa gitna ng bumagsak na mga estante. Nakita ko ang isang payat na anino na nakaupo sa gitna ng mga snack. Nakatali ang buhok niya sa mataas na ponytail. Malaki at maluwag ang lumang jacket na suot niya. Hindi ito kasya sa kanya. Malinaw na sa iba ito. Sino ka? Biglang lumingon ang babae. Hinawakan niya ng mahigpit ang biskwit. Sino ka? Huwag kang lumapit. Isa akong awakin na may kapangyarihan, huwag kang matakot. Unti-unti siyang naging kampante. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Suxiao. Mga ulila sa katapusan ng mundo. Kakaumpisa lang namin ang plano sa susunod. Isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Isang matipuno ang kumakain ng mga biktima. Lumabas mula sa likod ng istante. Nagmukhang balisa si Suxiao. Nanginig at umatras. Sumigaw siya, delikado, delikado. Kumagat sa bangkay, tumakbo. Agad kong inalagaan siya. Para siyang makapagsanay. Ihahatak mo ang kanyang atensyon. Mag-ipon ako ng mga gamit. Dadalhin kita sa ligtas na lugar mamaya. Nagtataka si Suxiao. Malinaw na hindi siya naniniwala na may ligtas na lugar. Hanggang sa nangako ako na susundin ko ang sinabi ko, magiging ligtas ito. Doon siya tumango. Si Suxiao ay tumatakbo sa paligid ng mga istante. Ang mga zombie ay patuloy na humahabol. Nabuwal ang isang hanay ng mga istante. Samantalang ako ay mabilis na nag-ipon ng mga merienda, tubig at instant noodles sa espasyo. Nakahanda ka na ba?
Hindi ko na kayang maghintay. Inilagay ko ang huling kahon ng instant noodles. Agad kong hinawakan ang pulso ni Suxiao. Naisip ko, pumasok kaming dalawa sa sistemang espasyo. Wow, ang espasyong ito ay kayang labanan ang mga zombie sa labas at makapag-imbak ng mga bagay. Uminom muna ako ng tubig. Plano kong magtayo ng kumpanya sa hinaharap. Sagot sa pagkain at tirahan. Alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ikaw ang magiging unang empleyado. Habang pinag-uusapan namin ang tungkol sa pagtatayo ng kumpanya, biglang lumindol ang espasyo. Nagtalsikan ang mga gamit, parang bumagsak ang puso ko. Hindi pa kailanman nagkaroon ng ganitong sitwasyon sa espasyo. Siguradong may mas mapanganib na nilalang sa labas. Sina Lin Zhao at Suxiao ay napasandal sa mga nakatambak na suplay para makabalanse. Natakot si Suxiao sa biglaang pangyayari. Baka may mas malakas na zombie sa labas. Mabilis na naglaro sa isip ko ang iba't ibang posibilidad. Nakatago pa kaya ang isang high-level na zombie sa supermarket? O kaya naman ay inatake ang espasyo mula sa labas? Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Lalong lumalakas ang pagyanig ng espasyo. Palaki ng palaki ang mga bitak. Sunod-sunod na nahuhulog ang mga kahon ng merienda. Agad kong sinabi kay Suxiao na hindi tayo pwedeng magtagal. Kailangan nating lumabas para tingnan ang sitwasyon. Lalabas na tayo. Kakabalik lang natin sa supermarket. Isang nakabibinging sigaw ang humampas sa atin. Isang bangkay na puno ng malamig na liwanag at mga buto ang bumangga sa salamin. Ang mga pulang mata nito ay matigas na nakatutok sa atin. Ito ay isang pangalawang antas na bangkay. Mas malakas ito ng 10 beses kumpara sa mga bangkay na kumakain. Ang bangkay na may mga buto ay humahampas gamit ang mga buto. Pinuputol ang mga istante sa tabi. Nakalat ang mga merienda at inumin sa lupa. Pumutla si Suxiao. Patuloy na umatras. Hinila ko si Suxiao at nagtago kami sa likod ng istante. Mabilis na nagtanong. Nakapansin ka ba habang tumatakbo? Sa loob ng supermarket, mayroon bang lugar na makakapigil sa kanya? Matapos mag-isip, sinabi sa akin ni Suxiao. May isang bakal na storage room sa likod ng pinto. Maliit ang espasyo pero matibay ang pintuan. Iniisip ko kung paano ako makakatakas. Si Tita Suxiao ang unang nagsalita. Mabilis akong tumakbo. Aakuin ko ang pansin niya. Ikaw ang maunang magbukas ng pinto. Tumakbo palabas si Suxiao mula sa mga estante. Tumakbo patungo sa likod na pinto. Ang mga bangkay na may mga buto ay humuhuni at humahabol. Nawasak ang maraming istante sa daan. Samantala, umikot ako papunta sa imbakan. Isang iglap, binuksan ko ang bakal na pinto. Bilisan mo, pumasok ka na. Si Suxiao ay tumakbo papunta sa pintuan. Nakaiwas siya sa atake ng zombie sa gilid. Pumasok si Suxiao sa storage room. Sumunod ako sa kanya. Isinara ko ang pinto. Mahigpit na pinigilan. Sobrang lakas niya. Hindi kayang tumagal ng pinto na ito. Ang bakal na pinto ay malakas na nanginginig. Ang kandado ay malapit nang bumagsak. Si Suxiao ay humihingal. Pinipilit kong tiisin. Buti na lang ay naipon ko na ang mga bakal na tubo sa espasyo. Ngayon ay talagang kapaki-pakinabang. Pinipigilan ko ang aking mga ngipin at nagbigay ng lakas. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Kumuha ako ng ilang bakal na tubo mula sa espasyo. Mahigpit itong isiniksik sa puwang ng pinto. Si Suxiao ay pinapawisan habang tumitingin sa akin. Napuno ng pagkabigla. Ang galing naman ng espasyo mo. Kayang maglagay ng napakaraming bagay. At maaari pang kunin anumang oras. Kasama mo ako, may pagkain at inumin. Hindi na maghihirap. Sige, naniniwala ako sa iyo. Hintayin na tuluyang tumahimik sa labas ng pinto. Dinikit ko ang tainga ko sa pinto at nakinig ng matagal. Tiniyak kong umalis na ang mga zombie. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Marami pa ring supply sa supermarket. Kailangan itong ubusin agad. Maghanap ng bagong matatag na base. Dapat nang umalis, lalabas tayo para kunin ang natitirang mga supply sa espasyo. Nakaramdam ako ng ginhawa. At agad na kumilos kasama si Suxiao. Hawak niya ang tungkod at nagbabantay sa paligid. Mabilis kong inipon ang mga supply. Nakatapos na tayong ubusin ang mga supply sa supermarket. Umupo kami sa walang laman na istante at nagpahinga. Patuloy akong nakipag-usap sa kanya tungkol sa ideya ng pagtatayo ng kumpanya. Hindi ito tungkol sa mga gang na nag-aaway, kundi tungkol sa pagbibigay ng kapanatagan sa mga nakaligtas. Isang kumpanya para sa tahimik na pamumuhay sa katapusan ng mundo. Agad siyang nagniningning ang mga mata. Kaagad siyang tumango at pumayag sa akin. Kailangan munang kumain ng kaunti. Susunod ay maghanap ng permanenteng base. Opisyal na nating binubuksan ang kumpanya. Pagkatapos nating kumain, aalis tayo para maghanap ng base. Dapat madaling ipagtanggol, mahirap salakayin, malawak ang tanawin at malapit sa tubig. Hindi pa tayo nakakalayo. Biglang itinuro ni Suxiao ang isang tatlong palapag na gusali sa malayo. Lin Zhao, tingnan mo yung gusali na yun. Sinundan ko ang kamay ni Suxiao. Nakita ko rin ang isang tatlong palapag na gusali sa malayo. Buo ang pader. Maliwanag ang bubong. Ang pinakamahalaga ay walang mga patay na naglalakad sa paligid ng maliit na gusali. Sige, tingnan natin. Mag-ingat tayong lumapit. Pagkatapos makumpirma ang kaligtasan, buksan ang pinto at pumasok. Walang tao sa loob ng gusali. May kaunting alikabok. May sariling kusina at banyo ang bahay. May sariling kusina at banyo ang ikalawang palapag. Agad akong nagdesisyon. Dito mismo. Dito na. Opisyal nang itinatag ang Anyimush Limited. Umakyat ako sa hagdang bato para patatagin ang rehas ng bintana. Kakatapos ko lang magpihit ng ilang tornilyo. Palakasin ang base. Kumuha ng 4 na pupuntos palakasin ang base.
Palakasin ang base kumuha ng 4 na puntos. Akala ko talagang makakakuha ng puntos sa pagbuo ng infrastruktura. Sikretong nag-iisip ako. Kapag nakalikom na ako ng 100 puntos, ma-unlock ang pansamantalang ligtas na bahay. Mas magiging ligtas tayo. Naglibot si Suxiao sa base. Nakatagpo ng isang maliit na sorpresa. May isang abandonadong balon sa likod ng maliit na bahay. Kung lilinisin, maaari itong magamit. Nakalutas na ang problema sa tubig. Napakabuti, hindi nagbago ang mga tungkulin. Ako ang bahala sa mga rehas at pinto. Ikaw na ang maglinis ng balon. Mag-ingat ka. Kinuha ni Suxiao ang bakal na pamalo at balde at umalis. Patuloy akong nagpalakas ng pintuan. Pagkalipas ng kalahating oras, nang bumalik si Suxiao, sinabi niyang parang may nagmamasid sa kanya. Agad akong naging alerto. Ang pinakamasama sa katapusan ng mundo ay hindi ang mga zombie, kundi ang puso ng tao. Kumuha ako ng 2 kutsilyo. Ibigay mo sa kanya ang isang. Mukhang may mga tao sa paligid natin. Pabilisin ang depensa. Magbabantay tayo ng paikot-ikot ngayong gabi. Huwag tayong maging kampante. Sa hating gabi, si Suxiao ay nasa tabi ng bintana. Sobrang pagod, parang natutulog na ang mga mata niya. Pero wala pa ring natagpuan. Hating gabi na. Napakatahimik sa labas. Baka naman ako'y masyadong sensitibo. Hindi naman sigurado. Ang katahimikan sa katapusan ng mundo ang pinakakatakutan. Ang katahimikan sa katapusan ng mundo ay hindi kailanman magandang tanda. Tumayo ako at lumakad sa pintuan ng rooftop. Bumukas ng kaunti para tumingin. Nakatayo ako sa gilid ng rooftop. Mabilis kong narinig ang maliliit na yapak. Tumingin ako mula sa malayo. Nakita ko ang 15 karaniwang zombie na sadyang inakay papunta sa maliit na gusali. Tiyak ang layunin. Tama nga, may nagmamanipula. Agad kong sinabihan si Suxiao na maghanda. Maghanda para makipagtulungan sa pagkontra. Ayan na, Suxiao, mag-ingat ka. Palapit na ng palapit ang mga yabag mula sa malayo. Siguradong may naglalapit ng mga zombie para ubusin ang lakas natin. Huwag kang kabahan, hindi naman marami ang mga zombie. Kayang-kaya natin to basta magtulungan tayo. Mabilis ka. Umikot ka sa gilid para makaakit ng atensyon. Ako ang bahala, isa-isa kong ihihiwalay at lulutasin. CJ, bubuksan ko ang side door. Mabilis na lumabas si Suxiao. Naakit ang ilang zombie at hinabol siya. Yung natirang 2 zombie naman ay tumakbo papunta sa akin. Sigaw at salpukan ng mga zombie. May hawak akong bakal na tubo. Tumpak kong pinukpok ang kanilang mga ulo. Napatay ang 3 ordinaryong zombie, napatay ang 3 ordinaryong zombie. Napatay ang 3 ordinaryong zombie, nakuha ang gantimpala, nakakuha ng 6 na puntos. Napatay ang 3 ordinaryong zombie, nag-trigger ng gantimpala mula sa potion. Napatay ang 3 ordinaryong zombie, 10 beses nang nakapatay ng ordinaryong zombie. Gantimpala mula sa potion. Ayos, dahil sa sandatang ito, hindi ako masyadong napagod. Nakita kong pinalilibutan pa rin si Suxiao ng mga natitirang zombie. Halos hindi na niya kaya. Agad kong itinaas ang baril na may gamot at nagpaputok. Isa-isang bumagsak ang mga zombie. Tumakbo si Suxiao papunta rito. Sinamantala ni Suxiao ang pagkakataon at bumalik sa maliit na gusali. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko sa malayo ang bubungan. May isang itim na anino. Buti na lang andyan ka. Kung hindi, hindi ko na kaya. Sinabi ko kay Suxiao na huwag mag-atubiling. At dahil sa kanya, nakatagpo kami ng kapayapaan. Ngunit nag-aalala rin ako. Dahil may mga tao nang nagustuhan nila ang kumpanya natin. Pagkatapos mag-umaga, nagpatuloy kami ni Suxiao sa pagpapatibay ng depensa ng base. Maingat naming itinabi ang potion laban sa pag-atake ng zombie. Alam ko sa sarili ko, na hindi basta-basta susuko ang taong iyon sa dilim. At tama nga ako. Pagsapit ng tanghali, may narinig akong malakas na ungol mula sa labas. Isang ungol ng 2 antas na evolved na zombie na may lakas. Lumapit ako sa pintuan. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita kong evolved na zombie na may lakas ang naroon. 2 sila. Ang 2 malalakas na zombie ay napakalaki ng katawan. Isang suntok lang nila, nabibiyak na ang pader. May anino na nagmamasid mula sa likuran. Huwag hayaan silang basagin ang pinto. Tumakbo si Suxiao sa paligid ng mga zombie. Sumusunod ang mga zombie sa kanya. Pinaulanan ng kamao ang lupa. Gumawa ng malalim na hukay. Subukan kung maaari silang pigilan sa kanilang kamalayan. Gamitin ko ang aking kamalayan upang pasiglahin ang sistema. Nakikita ko na ang isa sa mga zombie ay nasa loob ng makulay na protective shield. Ang galaw ng zombie ay unti-unting bumabagal. Nagtagumpay. Binabati ang host sa pag-unlock ng kakayahan sa pagsupil ng zombie. Maaaring supilin ang mga zombie na nasa 2 antas pababa. Nagpatuloy ako sa paggamit ng lakas. Ginamit ang sistema upang matagumpay na mapasunod. Ang isa sa mga zombie na may lakas. Nahuli ang isa. Ang isa pang zombie ay malaki ang nabawas na lakas. Nakipagtulungan kami ni Suxiao. Gamit ang potion ng pag-atake ng zombie upang malutas ito. Itinaas ko ang potion gun at nagpapaputok. Si Suxiao naman ay umikot at inatake ang mga binti. Lumikas. Ang anino ay agad na humarap at tumakbo. Si Suxiao ay nag-isip na habulin ito. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sinaad ko sa kanya na unahin ang pag-amo sa mga zombie. Pagkatapos ay nagbigay ng mensahe ang sistema sa akin. Maaari kong iamo ang mga zombie. Pumatay ng isang pangalawang antas na zombie. Amo ng isa. Maaaring gumastos ng mga puntos upang i-unlock ang pag-amo sa mga zombie. Agad kong na-unlock ang pag-aamo. Gumastos ng 20 puntos. Tumaas ang katapatan ng zombie. Sinabi ng sistema na matagumpay ang pag-aamo. Ang katapatan ng zombie ay 60 na ngayon. At maaari na itong pangalanan. Nag-isip ako. At binigyan ko ng pangalan ang zombie. Ang pangalan niya ay Shija. Simula ngayon, ikaw ang tagapagtanggol ng base.
Si Shijia ang naging unang tagapagtanggol ng base. Ako at si Suxiao ay nakahinga ng maluwag. Sa ngayon, 30 na lang ang natitirang puntos. Sa kasalukuyan, kulang ang mga gamot sa base. Nagpa siya kaming pumunta sa abandonadong butika malapit dito para maghanap ng gamot. Nagpa siya si Suxiao na siya muna ang mag-imbestiga sa ruta. Iminungkahi ko na sumama si Shijia bilang bantay sa daan. Ngunit hindi ko inasahan na ang pagpunta sa butika na ito ay isang bitag. Matapos imbestigahan ni Suxiao ang ruta, umalis kaming tatlo patungo sa abandonadong butika. Bato ang nagbukas ng daan. Nilinis ang daan mula sa mga patay. Maayos ang daan. Dumating kami sa butika. Walang mataas na antas ng mga patay sa daan. Medyo tahimik lang, ngunit hindi ko iniisip na ito ay magandang bagay. Mas tahimik, mas may posibilidad na may masamang balak. Mag-ingat ka, baka mahulog sa bitag. 3 tao kaming lumapit sa pintuan ng butika. Pagbukas namin ng pinto, agad kaming napalibutan ng ilang tao. Ang leader ay nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Lin Zhao, may kakayahang magmanipula ng espasyo. Sa wakas, natagpuan ka na namin. Ibigay mo ang iyong kakayahan sa espasyo. Iiwan ko sa iyo ang buong katawan mo. Isang misteryosong lalaki ang nagdala ng maraming tauhan. At 2 pangalawang antas na mga zombie. Malinaw na gustong agawin ang aking espasyo na kakayahan. Agad na nakipaglaban si Suxiao sa anino. Pinahawak ko ang 2 zombie sa pamamagitan ng batong baluti. Akala ko ay kaya pang lumaban. Ngunit biglang nagbago ang anino at naglabas ng kutsilyo. Nilason ang maikling kutsilyo. Nilason ang maikling talim. Aksidenteng nasugatan si Suxiao. Mabilis kumalat ang itim na lason. Walang lunas ang lason sa loob ng 3 minuto. Ibigay ang kakayahang espesyal. Ibibigay ko sa iyo ang antidote. Hindi ko ibibigay ang kakayahang espasyo. Ang batong armor ay patuloy na nakikipaglaban ng buong lakas. Ang laso ni Suxiao ay kumakalat ng mas mabilis. Pinipigilan ko ang aking sarili at inutusan ang batong armor na hawakan ang kaaway. At hilahin si Suxiao. Gumamit ng espasyo at kapangyarihan upang tumakas. Hinatak ko si Suxiao. At sumugod palabas sa hadlang. Habulin, huwag silang palampasin. Huwag hayaan silang makatakas. Hawakan si Suxiao. Kagat ng ngipin, magtiis. Malapit na tayo sa base. Tiisin, makakahanap tayo ng lunas. Sa wakas, nakabalik tayo sa base. Agad kong isinara ang pinto. Si Shijia ay sugatan din at nagmamadaling bumalik. Agad kong ginamit ang space points para makuha ang antidote. Itinuro ko ito kay Suxiao. Sistema. Nagpalit ng second level antidote. 80, matagumpay na naipalit. Gumastos ng 20 puntos. Kasalukuyang puntos, 60. Agad kong itinuro kay Suxiao. Unti-unting nawawala ang itim na lason. Salamat, Lin Zhao. Masaya akong walang masama kay Suxiao. Nalaman na matagumpay na nailigtas ang may-ari ng kakayahan. Nalaman na matagumpay na nailigtas ang may-ari ng kakayahan, ganap na na-unlock ang pag-aamo ng mga zombie. Agad akong gagastos ng 0 puntos. Para itaas ang katapatan ng stone armor. Tataas agad. Matagumpay ang pagtaas, inabisuhan ako ng sistema, 80. Matagumpay ang pagtaas, 80. Kung tumaas ang loyalty ni Jaya ng 80, akala ko makakamtan ko na ang pansamantalang katahimikan. Ngunit hindi ko alam. Mas matindi pang paghihiganti. Ay paparating na. Bagamat naalis na ang lason kay Suxiao. Ngunit ang lakas ng laban ay nabawasan ng higit sa kalahati. Si Shijia ay may mga sugat din. Gumamit ako ng natitirang puntos para palakasin ang ligtas na bahay. Ang maputlang asul na proteksyon ay sumasaklaw sa buong gusali. Maaari nitong labanan ang atake ng mga zombie sa 2 antas at pababa. Akala ko ang patong na ito ay pansamantalang magbibigay sa amin ng seguridad. Ngunit hindi ko inasahan na ito ay simula lamang ng malawakang pag-atake ni Chenmo. Palitan ang mga tampok ng ligtas na bahay. Matagumpay ang palitan. Kasalukuyang punto 0. Kasalukuyang punto 0. Kasalukuyang punto 0. Nakaon na ang ligtas na ilaw. Makakayanan ang atake ng mga zombie na antas 2 at pababa. Tumingin si Suxiao sa ilaw. Huminga siya ng maluwag. Dahil sa layer na ito ng ilaw, hindi makakaatake ang kalaban sa ngayon. Bagamat tumango ako, may kabang nararamdaman pa rin ako. Umaasa na lang. Ang pagkabahala ay mabilis na naging totoo. Ang misteryosong lalaki ay personal na nagpakita, na may hawak na kapangyarihang controller. Diretsyong tinawag ang 3 antas ng mga buto na nag-evolve na zombie. Mas malaki ang katawan ng zombie kumpara sa antas 2. Ang mga buto ay kumikislap ng itim at purpura. Isang pangil ang tumama sa liwanag na kalasag. Agad na napuno ng mga bitak ng sapot ang kalasag. Agad na bumagsak ang aking puso sa ilalim. Nakita kong hawak niya ang controller ng kakaibang kapangyarihan. Nakatayo ang anino sa aking tabi. 3 third level na bone spike na zombie ang nakatayo sa harapan. Matindi ang kanilang mga tingin. Nakita ko siyang pinindot ang controller. Biglang sumugod ang 3 third level na zombie sa energy shield. Nakatayo ako sa rooftop. Biglang lumaki ang aking mga mata. Iyon ay mga third level na bone spike na zombie. Sabay akong namangha sa kakayahan niya. Kaya pala nitong kontrolin ang mga third level na zombie. Hindi kayang suportahan ng liwanag na hadlang. Para lang ito sa depensa laban sa second level. Mas nakakatakot na mga bagay ang kasunod. Biglang nagulo ang aking special ability. Huwag nang sabihing mag-imbak ng zombie. Maging ang pangunahing pag-access ay hindi magawa. Naapektuhan ang liwanag na hadlang ng mga alon sa espasyo. Patuloy na lumalaki ang bitak. Matagal nang na-reset ang mga puntos. Hindi na makakapalit ng anumang depensa. Hindi pa rin bumabalik ang lakas ni Suxiao. Bumaba rin ang katapatan ni Stone Armor dahil sa kaguluhan ng espasyo. Naglabas pa siya ng mabagsik na ungol laban sa amin. Sumagi sa isip ko na kunin ang aking sandata. Ngunit walang naging tugon ang espasyo.
Sobrang sakit ng ulo ko. Ang espasyo ay nagulo dahil sa kakayahang hindi maayos. May abnormal na pagbabago sa espasyo. Pansamantalang hindi gumagana ang mga function. Nawala ang mga puntos. Hindi maaring ipagpalit. Si Suxiao ay nanghihina rin. Wala siyang lakas. Wala na sa kalahati ang lakas ng tropa. Hindi ako makapaniwalang nakatingin kay Shija. Punong-puno ng pag-aalala. Shija, anong ginagawa mo? Dahil sa pagbabago ng espasyo, biglang bumaba ang katapatan. Sa kasalukuyang alon ng espasyo, 0 na ang katapatan. Pumasok na sa berserk mode ang espasyo. Lin Zhao, nag-aklas na sina Shija. Nasa paligid tayo. 3 antas na mga zombie ang nagwawala. Ang liwanag ay maaaring mabasag anumang oras. Ganap na nawawala ang kontrol sa espasyo. Isa na lang ang natira sa kamay ko, na hindi pa nagagamit na potion para sa zombie. Wala nang lakas si Suxiao. Ang kutsilyo ay malapit ng mahulog. Pinilit tayo ng batong baluti sa sulok. Si Chen Mo ay tahimik na tumatawa sa likod ng mga nagdadalamhating tao. Nakahanda na ang amplifier ng kakayahan ng anino sa harap ng liwanag. Ang pader ng maliit na gusali ay tinamaan ng mga buto at nagkaroon ng malalim na butas. Kami ng isa ay ganap na natrap. Isang sakunang hindi maiiwasan. Nasa harapan na. Pinilit tayo ng batong baluti sa sulok. Bumuka ang mga ngipin at tila lalapit. Nagsimula akong magpawis sa palad. Ang katawan ni Suxiao ay tila malapit ng bumagsak. Sa ilalim ng salpukan ng mga third tier na zombie, ang liwanag na kalasag ay maaaring mabasag anumang oras. Nawala ang kontrol sa espasyo at kapangyarihan. Hindi ko magawa kahit ang pangunahing pag-access. Biglang nagbago ng panig ang batong baluti. Pinasok kami sa isang sitwasyong walang labasan. Nasa kamay ko na lang ang huling bote ng atake na gamot. Malaki ang nabawas sa lakas ni Suxiao. Kami ng dalawa ay lubos na napalibutan. Ang salpukan ng mga zombie ay parang isang hatol sa kamatayan. Ang kapangyarihan ko sa loob ay nagugulo parang bagyong dumaan. Sa bawat pag-ikot parang may napakaraming karayom na tumutusok sa aking ugat. Ang batong baluti ay kontrolado na, hindi na alam kung sino ang kaibigan o kaaway. Yung mga mata na dati malabo, ngayon ay nagiging napakapula. Bumangon ka, batong baluti. Ako si Lin Zhao. Sistema, mag-isip ka ng paraan. Nang ang mga pangil ng batong baluti ay nasa ilang sentimetro lamang mula sa aking dibdib, biglang umingay ang emergency alert ng sistema. Kahit naramdam ko na ang lahat ng lakas ko ay nagigising. Na-detect ang buhay ng host na nasa panganib. Nag-trigger ng ultimate defense mode ng spatial ability. Gumastos ng lahat ng temporary points. Ramdam ko ang magulong espasyo na biglang naging stable. Hinawakan ko ang pagkakataong ito na mabilis na naglalaho. Kinuha ang huling bote ng gamot para sa atake ng zombie mula sa aking bewang. Iyon ay pinagsama-sama ko ng matagal na puntos para ipagpalit. Ngayon, wala na akong pakialam sa sakit. Lahat ng lakas ko ay ibinuhos ko patungo sa pinakamalapit. Na-tire 3 na zombie. Kasabay nito, nakita ko ang matinding determinasyon sa mga mata ni Suxiao. Ang bilis na kakayahan ay nag-uumapaw ng labis. Ang katawan ay naging isang anino. Iwasan ang mga anino na humahabol. Tumakbo sa tabi ng amplifier. Putulin mo ito. Nakita kong biglang nag-black screen ang amplifier. Nawala ang itim at purpura na aura. Malaki ang nabawas sa lakas ng anino. Ang pulang kulay sa mata ng batong baluti ay unti-unting naglalaho. Nagbalik ng kaunting katinuan. Si Shija ay tumingin sa papalapit na isa pang third level na zombie. Kahit sugatan ang buong katawan, ibinigay pa rin niya ang huling lakas. At biglang sumalpok. Nabasag ang ulo ng zombie. Bumagsak din si Shija sa lupa. Maraming bahagi ng batong balat niya ang nabasag. Lin Zhao. Sa susunod, tiyak na. Kukunin ko ang iyong kakayahang special. At papatayin kita ng walang awa. Matapos sabihin ni Chen Mo, umalis siya kasama ang anino ng magulo. Nang bumagsak ang aking mga nerbiyos, nakatagilid akong naupo sa lupa. Unti-unti nang naglalaho ang hadlang sa espasyo. Ang matinding sakit sa dibdib ay nagpapahirap sa akin na huminga. Sa oras na ito, biglang lumabas ang panel ng sistema. Naka-activate ang nakatagong misyon. Nakatagong misyon, nakatagong misyon. Nakatagong misyon, kolektahin ang mga piraso ng masasamang espiritu. Deskripsyon ng misyon, nakatagong misyon. Nakatagong misyon, kolektahin ang mga piraso ng masasamang espiritu. Deskripsyon ng misyon, kolektahin ang mga piraso ng masasamang espiritu. Nakatagong misyon, kolektahin ang mga piraso ng masamang espiritu. Deskripsyon ng misyon, a-activate ang natitirang pinagmula ng masamang espiritu. Magulo, nakatagong misyon, kolektahin ang mga piraso ng masamang espiritu. Deskripsyon ng misyon, nagdudulot ng kaguluhan sa mga espasyo. Magulo, nakatagong misyon, kolektahin ang mga piraso ng masamang espiritu. Deskripsyon ng misyon, kolektahin ang mga nakakalat na piraso ng masamang espiritu. Upang maging matatag ang mga kapangyarihan. A-unlock ang pinakahuling tampok. Nakatago ang mga piraso ng masamang espiritu sa mga mapanganib na lugar sa katapusan ng mundo. Nakikita ko ang lahat na nasaktan dahil sa akin. Nagpasya ko sa aking puso na dapat kong mahanap ang mga piraso ng masamang espiritu sa lalong madaling panahon at pangalagaan ang mga ito. Lin Zhao, ayos ka lang ba? Parang nag-evolve ang aking kakayahan. Wala akong masyadong problema, pero malubha ang sugat ko sa bato. Bumalik muna tayo para gamutin ang mga sugat. Alam kong hindi titigil si Chen Mo. Bago dumating ang susunod na panganib, kailangan kong maging handa ng lubos. Matapos ang labanan kagabi, ang kuta ay naging sira-sira. Puno ng mga gasgas at dugo ang mga pader. Nakalat ang mga labi ng mga zombie at mga piraso ng bato sa lupa. Ang batong baluti ay nakahandusay sa lupa. Pumutok ang balat nito sa buong katawan. Hininga ay mahina. Bagamat nag-evolve ang kanyang supernatural na kakayahan si Suxiao. Pero naubos din ang kanyang lakas.
Maputla ang mukha niya. Maputla ang mukha niya. Nakatayo ang kanyang balat na parang bato. Hintayin natin na makakita tayo ng mas maraming supplies. Siguradong papalitan ka namin. Pinakamahusay na gamit para sa gamutan. Suksiao, magpahinga ka rin ng maayos. Sa susunod na bumalik si Chen mo, aasa pa rin kami sa'yo. Alam ko. Sanay na akong gumamit ng teleportation. Sa susunod, mas makakatulong na talaga ako. Kaya lang, kulang talaga tayo sa tao ngayon. Hindi sapat ang depensa at pagkuha ng mga supplies. Tama ang sinabi ni Suksiao. Matapos ang laban kagabi. Lalo kong naunawaan. Na kaming tatlo lang, hindi talaga kayang panatilihin ang isang safe zone. Lalo na kung magtatayo pa ng kumpanya at mag-i-infra. Habang abala ako sa pagpapatibay ng mga depensa, biglang narinig ang mahina na sigaw ng tulong sa labas. Kasama ng mga ungol ng mga zombie. Agad kong hinawakan ng mahigpit ang aking armas. Si Suksiao ay agad ding naging alerto. Gumamit ng kanyang kakayahang teleportation. At mabilis na tumakbo palabas. Sa eskinita, may isang babae na nakasuot ng lab coat. Napalibutan ng ilang mga unang antas na zombie. Nasugatan ang braso. Umaagos ang dugo. Mahigpit na hawak ang medical kit. Hindi kalayuan. Isang binatang nakasuot ng work uniform ay nakasandal sa na-modify na wrench. Nasugatan ang binti. Nagsusumikap na lumaban sa mga zombie. Si Suksiao ay nagligtas sa babae. Tutulungan ko ang lalaki. Pinagsama ni Suksiao ang kanyang kapangyarihan. Sa ilang sandali, nalutas niya ang pag-atake ng mga zombie. Mabilis akong lumapit. Itinaas ko ang aking sandata. Napalayo ko ang zombie na humahawak sa lalaki. Samantalang ang dalawa ay nagtutulungan na dalhin ang nakaligtas patungo sa kuta. Bumalik sa base. Humanap ako ng malinis na lugar para umupo ang dalawa. Ibinigay ni Suksiao ang malinis na piraso ng tela. Saklawin ni Wenran ang medical kit para gamutin ang sarili niyang sugat. Mabilis at maayos ang kanyang galaw. Salamat sa pagligtas sa akin. Ako si Wenran. Isa akong medikal na may kakayahan. Dapat sana ay pumunta sa malapit na butika para kumuha ng gamot. Ngunit aksidenteng nahulog ako sa gitna ng mga zombie. Ako si Luchuan. Isa akong mekaniko. Magaling sa pag-aayos ng mga armas at depensa. Naatake ang aking grupo ng mga zombie. Ako na lang ang natira. Dapat sana ay pupunta sa ibang ligtas na lugar. Ngunit sa kalagitnaan ay nasugatan at natrap. Nakarinig ako ng mga medikal na may kakayahan at mekaniko. Bigla akong naliwanagan. Sila ang pinakakulang na talento sa ating ngayon. Magtatayo ng kumpanya para sa infrastruktura. Kailangan ng medisina at engineering, hindi pwedeng mawala ang isa. Ang kanilang pagsali. Talagang parang tulong sa oras ng pangangailangan. Ako si Lin Zhao. Ito si Suksiao. At si Shijia. Nagtayo kami ng base dito. Balak naming magtayo ng kumpanya at magpaunlad ng infrastruktura. Para magkaroon ng ligtas na lugar ang mga nakaligtas. Kung wala kayong mapuntahan, bakit hindi sumali sa amin? Tumingin si Wenran at Luchuan sa isa't isa. May pag-asa sa kanilang mga mata. Totoo ba, ang saya? Matagal na akong naghahanap ng isang ligtas na lugar. Para maayos na matulungan ang mga nasugatan. Sa pagsama sa inyo, siguradong makakatulong ako. Ako rin. Maaari kong tulungan kayong ayusin ang mga depensa. Gumawa ng mga armas. Tinitiyak na ang ating kuta ay matibay na matibay. Habang tinitingnan ang apat na tao sa harapan. Puno ako ng tiwala. Sa wakas ay lumalaki na ang aming koponan. Ang simula ng kumpanya ng Anyi ay unti-unting nagiging malinaw. Talagang hindi nagkamali ang reputasyon ng kakayahang medikal ni Wenran. Sa loob lamang ng kalahating araw, nakatulong na siya sa pagpapagaling ng karamihan sa mga sugat ni Shijia gamit ang kanyang kakayahan. Si Shijia ay nakakagalaw na ng may kahirapan. Si Suksiao naman ay ganap nang nakabawi ng lakas sa tulong ng kakayahan ni Wenran. Masanay na sa paggamit ng kakayahang teleportation. Kaya kong mag-teleport ng maikling distansya. Paminsan-minsan, humihinto si Luchuan. At may iginuguhit na gamit ang chalk sa pader. Habang bumubulong siya, Brolin, masyadong simple ang pader natin. Madaling mawasak ng mga zombie at masasamang puwersa. Balak kong patibayin ito bilang pader na gawa sa alloy. At maglagay ng dagdag sa itaas. Mga tinik at mga warning device. Palitan ng pinto ng mas makapal na alloy na pinto. Sa ganitong paraan, doble ang seguridad. Sige, susunod kami sayo. Anong mga materyales ang kailangan? Bukas agad tayong maghahanap. Balak ko ring unlock ang bagong function ng espasyo. Ngayon, mas marami na tayong tao. Daan ng mga materyales, daan ng mga materyales, daan ng mga materyales, transportasyon ng mga materyales at emerhensya. Daan ng mga materyales, daan ng mga materyales kailangan sumunod sa paglikas. Binuksan ko ang panel ng sistema. Tumingin sa mga puntos na nakuha mula sa mga natapos na gawain nitong mga nakaraang araw. Saktong sapat para unlock ang function ng cross-domain teleportation. Na-unlock na ang function ng cross-domain teleportation. Kasalukuyang distansya ng teleportasyon ay 1 kilometro. Maaari itong dalhin ang 3 tao. Pag-aayos ng mga bagay gamitin ang 3 beses sa isang araw. 001. 001 maaaring gumastos ng mga puntos para mag-upgrade. Maaaring gumastos ng mga puntos para mag-upgrade. Bagaman sa ngayon ay maaari lamang tayong mag-teleport ng maikli. Maaari tayong magdala ng hanggang 3 tao. 3 beses lamang ito magagamit sa isang araw. Ngunit para sa atin, sapat na ito para magamit. Nakakita sina Suksiao at Wenran ng eksenang ito. Pareho silang nagpakita ng gulat na mukha. Lahat ay nagsimulang lumapit. Punong-puno ng tuwa si Luchuan. Ang galing-galing niya. Sa pamamagitan nito, makakalikom na tayo sa hinaharap. Mas madali na ang mga supply. Hindi na kailangang matakot na makatagpo ng panganib at hindi makaalis agad.
Sa susunod na pag-aalaga sa mga nasugatan, kung sakaling may mga bihirang gamot, mabilis din naming maipapadala pabalik. Sobrang kapaki-pakinabang. Nakakatuwang makita ang kasiyahan ng lahat. Nagpa siya akong pagbutihin ang estruktura ng kumpanya upang magkaroon ng sariling tungkulin ang bawat isa. Talagang maitatag ang kumpanya at ang infrastruktura upang makapagpatuloy ang mga nakaligtas na mamuhay ng maayos dito. Si Suk Xiao ang namamahala sa Departamento ng Depensa. Pinangunahan ang lahat upang ipagtanggol ang ligtas na lugar. Si Wenran ang namamahala sa Departamento ng Medisina. Nagbibigay ng lunas sa mga nasugatan. Si Luchuan ang namamahala sa Engineering Department. Inaayos ang mga depensa at mga sandata. Lahat ay tumango. Kita sa mukha nila ang determinasyon. Bubuksan natin ang ating ligtas na lugar sa iba. Tatanggapin ang mga survivor mula sa paligid. Magkakaroon ng palitan ng supplies para sa mga zombie. At paglilinis at paggamot ng mga sugatan. Gamit ang mga supply at seguridad. Kapalit ng inyong lakas paggawa, sama-sama tayong magtatayo ng negosyo sa panahon ng katapusan. Magkakaroon ng pagkain at matutuluyan. At mabuhay ng ligtas at panatag. Sa unang araw ng pagbubukas ng safe zone, 3 survivor agad ang dumating. Sila'y mga gusgusin, maputla at payat, may mga sugat sa katawan. Punong-puno ng pag-iingat at pagod ang mga mata. Nang makita kami, nakapag-atras pa siya ng hindi namamalayan. Huwag kang matakot. Narito kami sa isang ligtas at tahimik na lugar. Bukas sa labas, tinatanggap namin ang lahat ng mga survivor na nangangailangan. Basta't kayo ay handa. Sumunod sa mga patakaran ng ligtas na lugar. Pwede kayong manatili rito. Totoo ba, hindi nyo ba kami aabusuhin tulad ng ibang mga ligtas na lugar? Hindi nyo ba kukunin ang mga gamit namin? Wala naman kaming mahalagang bagay sa amin. Ilang nakolektang bakal na basura. Naiintindihan ko ang kanilang pag-iingat. Sa katapusan ng mundo, maraming mga nakaligtas ang pinagsasamantalahan ng masasamang puwersa. Hindi na sila madaling nagtitiwala sa iba. Umiti ako at umiling. Itinuro ko ang anunsyo sa pintuan ng ligtas na lugar. Nakasulat doon ang aming mga negosyo at mga patakaran. Iba kami sa ibang mga ligtas na lugar. Isa kaming kumpanya. Dito, maaari ninyong ipalit ang inyong trabaho o mga gamit para sa pagkain, tubig at seguridad. Pwede rin kayong mag-apply na sumali sa amin para magsimula ng negosyo. Hindi namin apihin ang sinuman. Tumingin ang mga nakaligtas sa malinis at maayos. Nabase na may sapat na supply. Na may mga mukha ng pagkabigla. Ang mga tensyon ay unti-unting humuhupa. Si Wenran ay kusang lumapit at ginamit ang kanyang medikal na kakayahan upang gamutin ang kanilang mga sugat. Huwag mag-alala dito. Hindi na kayo maaatake ng mga zombie. Hindi siya magugutom. Basta't magsikap lang. Makakamit ang tahimik na buhay. Isa sa mga nakaligtas ay si Zhaoli. Dati siyang nagtatrabaho ng mabibigat na trabaho. Malakas siya. Narinig niya na may serbisyo kami para sa paglilinis ng mga zombie. Kusang nag-alok na sumali. Gamitin ang lakas paggawa sa paglilinis ng mga zombie para makakuha ng pagkain at tubig. May 2 nakaligtas na mahusay sa pagluluto at may isa na mahusay sa pag-aayos na nagpa siya ring manatili. Para sa mga logistika ng ligtas na lugar, nare-record ko ang mga espesyal na kakayahan ng lahat. Nais niyang mag-ayos ng mga gawain para sa lahat. Si Suk Xiao ay kasama si Zhaoli. Handa nang umalis upang linisin ang mga zombie sa paligid. Ang kutsilyong ito ay napakatalas. Sapat na para sa mga unang antas na zombie. Mag-ingat ka. Susundan ka ni Suk Xiao. Kung may panganib, tawagin mo siya. Kinuha ni Zhaoli ang itak. Matatag ang kanyang tingin. Salamat sa inyo. Sisikapin kong mabuti. Hinding-hindi ako magiging pabigat. Umalis si Suk Xiao kasama si Zhaoli para maglinis ng mga zombie. Mananatili ako sa ligtas na lugar. Kasama si Wenran at Luchuan para ayusin ang mga logistic na gawain. Nagpapatrolya si Shija sa paligid ng ligtas na zone upang maiwasan ang biglaang pag-atake ng mga zombie at masasamang grupo. Ito ang unang negosyo ng ating ligtas na zone at unang hakbang sa ating negosyo sa panahon ng apokalipse. Pinagana ni Suk Xiao ang kakayahan niyang teleport. Agad siyang tumalon sa tabi ng zombie. Ilang galaw lang, napatumba niya ang isa. Hawak naman ni Zhaoli ang kanyang itak ng mahigpit. Nagsusumikap na tumaga patungo sa mga zombie. Bagaman hindi pa sanay ang mga galaw. Ngunit malakas ang lakas. Mabilis na naalis ang isang zombie. Pinugutan ng ulo ang zombie. Doon ang kanilang kahinaan. Maging mas mabilis sa galaw. Mag-ingat sa pag-iwas sa kanilang atake. Sige, alam ko na. Hindi lalampas ng 1 oras. Natapos na nilang linisin ang mga patay sa kalye. Kahit na pagod si Zhaoli, ay may ngiti sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na nakatayo siya sa sariling mga paa sa gitna ng apokalipsis. Pagbalik sa ligtas na lugar, sinunod ko ang napagkasunduan at pinalitan ko si Zhaoli ng pagkain at tubig. At inasikaso ko rin ang kanyang matutuluyan. Hawak ni Zhaoli ang pagkain at tubig. At labis na nasasabik, namumula ang kanyang mga mata. Malalim na yumuko siya sa akin. Salamat, Linje. Mula ngayon, susunod na ako sa inyo. Ano man ang ipagawa niyo sa akin, gagawin ko. Nang makita ko ang kasabikan ni Zhaoli, naramdaman ko rin ang init sa aking puso. Alam ko, basta't magpapatuloy tayo. Tiyak na mas marami pang mga nakaligtas ang sasama sa atin. Komportableng ligtas na lugar. Tiyak na magiging isang malinis na lupa ito sa katapusan ng mundo. Sa loob lamang ng ilang araw, tinatanggap ng komportableng ligtas na lugar ang higit sa 10 nakaligtas. Malinaw ang mga tungkulin ng lahat. Ang Departamentong Pagtatanggol ang namamahala sa pagbabantay. Ang Departamentong Medikal ang namamahala sa paggamot.
Ang Departamentong Inhinyeriya ang namamahala sa pagpapatibay ng mga estruktura. Ang Logistics Department ang responsable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Unti-unting nagkakaroon ng buhay ang safety zone. Araw-araw naririnig ang mga abala ng lahat. Tingnan mo. Ang ating kumpanya ay unti-unting nagiging maayos. Pagkalipas ng ilang panahon, maaari na nating palawakin ang sukat ng safety zone. Magbukas ng mas maraming serbisyo, para mas maraming nakaligtas ang magkaroon ng payapang buhay. Nga. Hindi ko akalaing makakarating tayo sa ganitong punto. Pero pakiramdam ko may konting kaba pa rin ako. Wala pa ring balita kay Chen Mo. Nag-aalala akong baka may gawin siyang kalokohan. Yung sinabi ni Suxiao, napakabigat sa pakiramdam ko. Matalino si Chen Mo at maingat mag-isip. Matindi ang mga paraan niya. Matapos ang huling pagkabigo, hindi siya basta-basta susuko. Kailangan nating mag-ingat. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Nang hapon ding iyon, biglang lumapit sa akin si Luchuan. Mukhang seryoso. May mga zombie sa bodega ng supply. Nabawasan ng 3 bote ang bisa ng gamot. May ilang materyales para sa pinalakas na pader, na nawawala rin. Hindi nasira ang kandado ng bodega. Hindi mukhang may ibang tao na pumasok para magnakaw. Maayos ang pagkakaayos ng mga supply sa bodega. Ngunit halatang makikita na may 3 puwang ang lugar ng mga potion laban sa mga zombie. At nabawasan din ang ilang materyales sa sulok. Ang kandado ng pinto ay buo at walang sira. Walang bakas ng panghihimasok. Linje. Ang susi ng bodega ay mayroon lamang. Kaming ilang tao. Walang susi ang mga nakaligtas. At araw-araw kong sinusuri ang bodega. Kahapon ay maayos pa ang lahat. Ngayon, may kulang na gamit. Pinaghihinalaan kong may traidor sa loob ng ating ligtas na lugar. Tama ang sinabi mo. Hindi sira ang kandado. Tanging mga tao sa loob lang ang makakapasok. At saka ang mga nawalang pampatama at mga materyales sa pagpapatibay. Malamang ay may taong lihim. Nagbigay ng supply kay Chen Mo. O naghahanda para sa ambush ni Chen Mo. Ang paglitaw ng isang sulsul ay nagdulot ng tensyon sa buong seguridad na lugar. Nagkakaroon ng pagdududa ang lahat sa isa't isa. Ang dati maayos na samahan naging medyo komplikado. Alam ko, kailangang mahanap agad ang traidor. Kung hindi, maubos din balang araw ang ligtas na lugar. Tinipon ko ang lahat para magpulong. Mukhang seryoso ang mukha. Ngayon, sigurado na tayo. May traidor sa loob ng ating ligtas na lugar. Ninakaw niya ang attack potion at mga materyales na pampatatag. Malaki ang posibilidad na tao ni Chen Mo iyon. Nakatago siya sa tabi natin. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Kailangan nating mahanap agad ang traidor. Kung hindi, hindi natin kakayanin ang magiging resulta. Unang nagbigay ng opinyon si Suxiao. Naniniwala siya na ang traidor ay isa sa mga nakaligtas na sumali nitong mga nakaraang araw. Dahil ang mga dating miyembro ay magkakasama nating hinarap ang panganib. Hindi nila tayo kayang traidorin. Ganoon din ang pakiramdam ko. Sa mga pinakahuling sumali na mga nakaligtas, may isang kahina-hinala. Ang pangalan niya ay Liran. Araw-araw siyang palakad-lakad kung saan-saan. Halos hindi siya nagtatrabaho. Palagi pa niyang tinatanong ang tungkol sa ating depensa at kung saan nakalagay ang mga gamit at supplies natin. Noong ginamot ko ang sugat niya, nakita ang amoy ng natitirang anino. May natitirang amoy ng anino kay Liran. Malaki ang posibilidad na siya ay isang espiya na ipinadala ni Chen Mo. Sige, dahil mailid tayo. Babantayan natin siya ng tahimik, hanggang makahanap tayo ng ebidensya. Agad nating ilalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Huwag siyang payagang makasira muli sa ating ligtas na lugar. Sige, ganito ang gagawin natin. Papalagyan ko si Suxiao na lihim na subaybayan si Liran. Si Wenran ay magmamasid sa bawat galaw niya. Tingnan kung may koneksyon siya sa labas. Si Luchuan naman ay magpapatibay ng seguridad sa bodega at mga depensa, upang maiwasan ang kanyang pagnanakaw ng mga supply. Kailangan din nating mag-ingat sa mga pasukan at labasan ng ligtas na lugar. Upang maiwasan si Chen Mo na sumalakay, dapat nating agad na matukoy ang traidor. At panatilihin ang ating ligtas na lugar. Ayon sa kasunduan, magsisimula tayong lihim na obserbahan si Liran. Si Suxiao ay gumagamit ng kakayahang teleportation araw-araw. Tahimik na sinusundan siya. Sinasadya namang nakikipag-chat si Wenran sa kanya, upang alamin ang kanyang mga detalye. Pinalakas ni Luchuan ang seguridad ng bodega at mga depensa. Pinaigting din ni Shijaya ang mga patrol. Ang buong ligtas na lugar ay napapalibutan ng isang tensyonadong atmosfera. Noong araw na iyon, nakita kong si Liran mula sa kanyang bulsa. Kumuha ng isang maliit na itim na komunikador, na may sinasabi ng mahina. Si Suxiao ay nagtago sa isang sulok na hindi kalayuan, gamit ang kanyang kakayahan upang itago ang kanyang presensya. Na nakikinig ng mabuti. Chenje, nalaman ko na. Chenje, nalaman ko na. Ang kanilang depensa at pagkakaayos. Ang imbakan ng mga supply ay nasa silangan. Hindi masyadong mahigpit ang mga gwardya. May 7 pang bot ng attack potion. Kaunti na lang din ang mga materyales para sa pagpapatibay. Bukas ng gabi, pwede kang magsama ng mga tao para sumalakay. Siguradong kaya nating mapasok ang safe zone sa isang iglap. At maagaw ang special ability ni Lin Zhao. Narinig ni Suxiao ang mga salitang ito. Agad siyang humigpit ang pagkakapinid ng kamao. Tama nga. Si Liran ay talagang isang espiya na ipinadala ni Chen Mo. Tahimik niyang isinulat ang mga sinabi ni Liran. At pagkatapos ay nag-teleport siya sa aking tabi. Ipinahayag niya sa amin ang lahat ng kanyang narinig. Hindi ko akalain na si Chen Mo ay ganito ka-urgente. Nagpadala pa ng mga espiya na nakatago sa paligid natin. Nais na sabay-sabay na sirain ang seguridad. Talagang isang walang katotohanan na pangarap.
Sige, dahil siya ay kusang nagpakita. Gagamitin natin ang kanyang sariling plano. Magpapanggap tayong hindi natin alam na siya ay espiya. Bukas ng gabi, maglalatag tayo ng bitag. Maghihintay na si Chenmo ay mahulog sa ating bitag. Tapusin natin sila ng isang bagsakan. Magandang ideya. Pwede akong maglagay ng mga bitag sa harap ng ligtas na lugar. At sa paligid ng bodega ng mga suplay. Lalagyan ko ng mga inangkop na bomba. Basta pumasok sina Chenmo at ang mga tao niya. Hindi na sila makakalabas. Pero may itim na anino si Chenmo. Mayroon pang ikatlong antas ng mga zombie. Mas marami na tayo ngayon. Pero mas malakas pa rin sila kaysa sa atin. Delikado kaya ito. Huwag kang mag-alala. Nag-evolve na ang teleportation ability ko. Mabilis na akong makakatulong sa lahat. Halos gumaling na rin si Shijia. Dagdag pa ang mga bitag na inilagay natin. Siguradong matatalo natin sila. Pagdating ng gabi, tahimik na binuksan ni Liran ang side door ng ligtas na lugar. Nagbigay siya ng lihim na senya sa labas. Kasama ni Chenmo ang itim na anino at 2 third level na zombie. Tahimik silang pumasok sa ligtas na lugar. Punong-puno ng mapagmataas ng ngiti ang kanilang mga mukha. Akala niya, kaya niyang sirain ang seguridad ng lugar at agawin ang kapangyarihang espasyo. Si Chenmo ay maingat na naglakad patungo sa direksyon ng bodega ng suplay, na hindi niya namamalayan na may mga bitag na nakalatag sa paligid. Si Liran ang nangunguna. Ginagabayan sila. May tusong ngiti sa kanyang mukha. Magaling kapag nakuha ko na ang kakayahan sa espasyo. Bibigyan kita ng malaking gantimpala. Sa oras na iyon, ikaw na ang pinakamahusay kong katuwang. Salamat, Kuya Chen. Gagawin ko ang lahat para makipagtulungan sa iyo. Nang makarating sila sa pintuan ng bodega ng mga suplay, agad akong nagbigay ng utos. Kumilos. Pindot ni Luchuan ang remote. Agad na na-trigger ang bitag. Sumabog ang bomba ng malakas. Ang mga zombie at anino ay nahagis palabas. Sunod-sunod ang mga sigaw ng sakit. Si Suxiao ay nagpasimula ng kakayahang teleportasyon. Agad na tumakbo sa likod ni Li at hinawakan ang kanyang braso upang siya ay mapasuko. Ang batong baluti ay naglabas ng mababang ungol at tumakbo patungo sa 3 antas ng zombie. Pinagana ko ang kakayahang espasyo upang protektahan ang bodega ng mga suplay. Kasabay na pagtawag ng puwang na hadlang. Atake na potion, hadlang sa puwang na humarang sa atake ni Chenmo. Alam niyo na noon pa man na hindi ito posible. Akala mo ba ang maliit mong tricks ay makakapagtago sa amin? Pinadala ka ni Chenmo para magtago at magnakaw ng aming mga suplay at alamin ang aming mga plano. Napaka-inosente mo talaga. Tinitigan ni Chenmo ang bitag sa harap niya at muling tumingin kay Liran na nasupil na. Biglang namutla ang kanyang mukha. Hindi niya inakalang nahulog siya sa aming patibong. Ang yabang sa kanyang puso ay agad napalitan ng galit at pagkadismaya. Chenmo. Noong nakaraang pagkakataon, nakatakas ka lang dahil sa swerte. Lin Zhao, huwag kang magyabang. Kahit matalo ako, hindi ko hahayaang maging madali para sa'yo. Nakipag-alyansa na ako. Sa 3 malalakas na puwersa sa paligid. Binuo namin ang Hunter Gods Alliance. Ginagamit namin ang iyong special energy bilang gantimpala. Hindi magtatagal. Darating sila upang salakayin ang iyong ligtas na lugar. Sa oras na iyon, tiyak na mawawasak ang iyong ligtas na lugar. At ikaw ay mamamatay ng walang katawan. Ang mga salita ni Chenmo ay nagdulot ng pagbabago sa aming lahat. Sa paligid ay ang 3 malalaking masamang puwersa. Lahat sila ay may malakas na kakayahan. May mga 2 antas at 3 antas na mga may kakayahan. At marami pang mga tauhan. Kung sila ay magsasama-sama, ito ay tiyak na isang malaking banta para sa ating ligtas na lugar. Samantalang tayo ay naguguluhan. Bigla niyang pinasabog ang kanyang reserbang anino na bomba. Isang malaking alon ng pagsabog ang nagbukas na puwang sa hadlang ng espasyo. Si Chenmo ay sinamantala ang pagkakataon upang tumakas. Nawala sa dilim ng gabi. Gusto sanang habulin siya ni Suxiao. Ngunit hinila ko siya. Lin Zhao, bilisan natin ang paghabol. Huwag nating hayaang makatakas siya. Huwag mo nang habulin, malayo na siyang nakatakas. Bukod pa rito, ang sinasabi niyang alyansa ng mga Diyos na mga ngaso, ang siyang pinakamalaking banta sa atin. Kailangan nating maghanda agad para sa kanilang pag-atake. Habang tinitingnan ko ang direksyon ng pagtakas ni Chenmo, napuno ng pag-iingat ang aking puso. Ang paglitaw ng Hunter Alliance ay nagpapahirap sa ating sitwasyon. Ngunit hindi ako susuko. Ang ligtas na lugar ay bunga ng ating pagsisikap. Ito ang pag-asa ng lahat ng nakaligtas. Gagawin ko ang lahat upang mapanatili ito. Mga kaibigan, kailangan nating maghanda. Sinabi ko sa lahat na ang susunod na atake ng kalaban ay tiyak na magiging mas matindi. Kailangan nating maging maingat at magtanggol upang maunawaan ang tiyak na sitwasyon ng Hunter Alliance. Nagpa siya akong interviewin ang taksil na si Liran. Siya ay ipinadala ni Chenmo. Tiyak na alam niya ang mga plano ng Hunter Alliance at ang tiyak na sitwasyon ng 3 malalaking masamang puwersa. Tanging sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyong ito, makakagawa tayo ng tamang paghahanda. Liran, alam kong ikaw ay ipinadala ni Chenmo. Kung magtatago ka ng impormasyon, sagot mo ang mga kahihinatnan. Ano ang tiyak na sitwasyon ng Hunter Alliance? Gaano kalakas ang 3 malalaking puwersa ng kasamaan? Kailan dadalhin ni Chenmo ang mga ito? Aatakihin nila ang ating ligtas na lugar. Hindi ko alam. Walang alam si Liran. Hindi pa rin panatag si Suxiao. Nag-usisa pa siya ng ilang tanong. Mayroon bang lihim na sandata si Chenmo? O ang League of God Hunters? Mayroon ba silang kahinaan? Hindi ko alam kung may lihim na sandata si Chenmo. Ngunit, ang 3 malalaking puwersa
ay hindi nagkakasundo. Nagtutulungan lamang sila pansamantala upang makuha ang espasyong kakayahan. Malalim ang hidwaan sa pagitan nila. Basta't magagawa nating pag-awayin sila. Mawawasak ang alliance ng mga hunter. Bumalik kami ni Suxiao sa silid pulong. At ibinahagi ang impormasyong nakuha mula kay Liran sa lahat. Matapos marinig ng lahat, may bahid ng pag-asa sa kanilang mga mukha. Hindi nagkakasundo ang tatlong malalaking puwersa. Ito ang aming pagkakataon. Ngayon mayroon tayong 3 araw. Gawin natin ito sa 2 hakbang. Unang hakbang, Luchuan. Ikaw ang mamumuno sa mga tauhan ng Engineering Department. Magsagawa ng overtime para palakasin ang mga depensa. Sa 3 direksyon ng ligtas na zone, timog, silangan at hilaga. Maglagay ng mas maraming bitag. Ayusin at dagdagan ang mga armas. Palakasin ang kakayahan sa depensa. Suxiao. Pangunahan mo ang mga tao sa depensa sa pagpapalakas ng pagsasanay. Pumili ng mga may potensyal na mga nakaligtas. Turuan sila ng mga batayang kasanayan sa laban. Palakasin ang kanilang lakas. Wenran. Ikaw ang responsable sa pag-aalaga sa mga sugatan. Mag-imbak ng mas maraming medikal na kagamitan. Sabay na magmasid sa mga survivor. Kung may mga nakatagong may kakaibang kakayahan. Ikaw, Shija, ang bahala sa pagpapatrolya. Sabay na magbalik ng lakas sa lalong madaling panahon. Maghanda para sa labanan. Ipapaalam ko sa lahat ang 2 hakbang. Ako mismo ang makikipag-ugnayan. Sa mga maliliit na survivor team sa paligid, kunin ang kanilang suporta. Kasabay nito, maghanap ng paraan para pag-awayin ang 3 malalaking masasamang puwersa. Wasakin ang alyansa ng mga hunter ng Diyos. Sa ngayon, ang tanging magagawa natin ay magkaisa. Lahat ng puwersang maaaring pagkaisahin. Para mapanatili ang ating ligtas na lugar. At magpatuloy sa paglakad sa mundo ng katapusan. Sige, makinig tayo kay Linje. Bagaman masyadong masikip ang oras, mabigat ang tungkulin. Ngunit sa pagtingin sa matatag na mga mata ng lahat, puno ako ng tiwala, basta tayo'y nagtutulungan. Tiyak na matatalo natin ang Hunter God Alliance. At mapapangalagaan ang ating tahimik at ligtas na lugar. Protektahan ang lahat ng mga nakaligtas. Ayon sa plano, lahat ay abala sa masigasig na paghahanda. Pinangunahan ni Luchuan ang mga tao sa engineering. Nagtatrabaho ng overtime upang palakasin ang mga depensa. Pinangunahan ni Suxiao ang mga tao sa depensa sa pagsasanay. Nag-iimbak si Wenran ng mga medikal na supply. Naghahanap ng mga nakatagong may kapangyarihan. Sa ligtas na lugar, lahat ay abala. Ang atmosfera ay tensyonado ngunit maayos. Balak kong gamitin ang 3 araw na ito upang hanapin ang unang piraso ng masamang espiritu. Kailangan nating patatagin ang espasyo at unlock ang higit pang mga kakayahan ng espasyo upang mas magkaroon tayo ng tiwala. Talunin ang alyansa ng mga Diyos ng mga ngaso. Lin Zhao, talaga bang mag-isa kang pupunta? Sabi ng sistema, ang piraso ng masamang espiritu ay nakatago sa isang mapanganib na base sa panahon ng katapusan. Siguradong maraming malalakas na zombie doon. Sobrang delikado iyon. Sasamahan na lang kita. Hindi mo na kailangang pangunahan ang lahat sa pagsasanay. Protektahan ang ligtas na lugar. Kailangan ka rito. Sapat na si Shija na makasama ko. Malakas ang kanyang kakayahan. Maaari akong protektahan. At makahanap ng mga masamang espiritu. Kailangan ng konsentrasyon para sa mga piraso. Mas marami, mas hindi maginhawa. Sige, alam ko na. Kailangan mong mag-ingat. Kapag may panganib, bumalik ka agad, huwag magpakatatag. Hihintayin ka naming bumalik. Matapos ang 1 araw ng paglalakbay, ako at si Shija sa wakas ay nakarating. Sa harap ng abandonadong City Research Institute, ang pintuan ng institusyon ay sira-sira na. Puno ng mga gasgas at bakas ng dugo. May mga naglalakad na mga bangkay sa pintuan. Ang mga bangkay ay naglalabas ng kakaibang madilim na aura. Nakatulad ng anino ni Chen Mo. Alam ko, dito tiyak na may mga piraso ng masamang espiritu. Shija, ikaw ang bahala sa pag-akit mamaya. Pansin ng mga zombie. Sinamantala ko ang pagkakataon na pumasok sa institusyon upang hanapin ang mga piraso ng masamang espiritu. Kapag nasa panganib, sumigaw ka lang. Agad kitang tutulungan. Biglang tumakbo si Shija. Naglabas ng malalim na ungol. At nakakuha ng atensyon ng lahat ng zombie. Ang mga zombie ay tumakbo patungo kay Shija. Si Shija ay humampas gamit ang bato. At nakipaglaban sa mga zombie. Kahit na humaharap siya sa isang tier 3 na zombie. At maraming tier 2 na zombie. Hindi siya nagpatinag kahit kaunti. Samantalang ako ay sinamantala ang pagkakataong ito. At mabilis na tumakbo sa pintuan ng institusyon. Itinulak ko ang lumang pintuan. Pumasok ako sa Research Institute. Madilim sa loob ng Research Institute. Punong-puno ng amoy ng bulok at kakaibang dilim. Nakakalat sa sahig ang mga sirang. Kagamitan sa eksperimento at mga labi ng zombie. Sinunod ko ang gabay ng sistema. Papunta ako sa underground laboratory ng Research Institute. Sa daan, nakakita ko ng ilang unang antas na zombie. Madali ko silang nalutas. Habang bumababa, lalong tumitindi ang madilim na presensya. Nagsimula ring maging magulo ang espasyo. Alam ko, nasa malapit na ang piraso ng masamang espiritu. Nakita ko sa gitnang eksperimento na mesa. Nakatayo ang isang maliit na itim na kristal. Ang kristal ay naglalabas ng banayad na itim lilang liwanag. Ito ay piraso ng masamang espiritu. Ngunit, sa tabi ng eksperimento, nakatayo ang isang 4 na antas na zombie. Ang katawan ng zombie ay malaki at puno ng itim na guhit. Ang mga mata nito ay pula. Naglalabas ng matinding presyon. Ika-4 na antas ng zombie. Hindi ko inasahan na may ika-4 na antas ng zombie dito. Ngayon, nagkaproblema na tayo. Ang lakas ng ika-4 na antas ng zombie ay mas malakas ng labis kaysa sa ika-3 antas ng zombie.
Si Shijia ay nasa labas pa at nakikipaglaban. Hindi makakapagbigay ng suporta sa akin. Kailangan kong umasa sa sarili ko. Alam ko, napakahalaga ng Evil Spirit Fragment para sa akin. Kailangan ko itong makuha. Kahit gaano pa kalaki ang panganib, hindi ako pwedeng umatras. Ang Tier 4 Zombie Giant ay may mga kuko na may malakas na hangin. Malakas na tumama sa akin. Agad kong ginamit ang kapangyarihan ng espasyo. Tinawag ang hadlang ng espasyo upang harangan ang atake ng zombie. Ang hadlang ay malakas na nanginginig. Halos mabasag. Kailangan kong makuha ang piraso ng masamang espiritu. Lalong lumalakas ang atake ng zombie sa ika-4 na antas. Malakas ang pagyanig ng hadlang sa espasyo. Parami ng parami ang mga bitak. Malinaw kong nararamdaman na mabilis na naubos ang kapangyarihan ng espasyo. Muling sumiklab ang matinding sakit sa aking dibdib. Dugo rin ang tumagas sa aking labi. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Nasa harapan ko na ang piraso ng masamang espiritu. Kailangan ko lang makuha ito. Maaari kong patatagin ang aking kakayahan. Maaari kong talunin ang zombing ito. Maaari kong bumalik para protektahan ang ligtas na lugar. Hindi ako pwedeng sumuko. Pira-pirasong masamang espiritu. Kailangan kong makuha ito. Mag-focus ako. Ginamit ang huling patak ng lakas upang pasiglahin ang kapangyarihan ng espasyo. At tinawag ang lahat ng kagamitan sa eksperimento sa paligid. At itinapon ito patungo sa 4 na antas na zombie. Ang kagamitan sa eksperimento ay tumama sa katawan ng zombie. Bagaman hindi ito nagdulot ng malaking pinsala. Nakatulong ito upang pansamantalang hadlangan ang kanyang atake. Ang 4 na antas na zombie ay nainis. Naglabas siya ng mabagsik na sigaw. Muling sumugod siya papunta sa akin. Sinamantala ko ang pagkakataon para bumangon. Paikay ka akong tumakbo papunta sa mesa ng eksperimento. Palapit na ako ng palapit sa piraso ng masamang espiritu. Kailangan ko na lang ng isang hakbang pa. Makukuha ko na ito. Na-detect ang presensya ng piraso ng masamang espiritu. Maaaring pilit na i-absorb ng host ang mga piraso ng masamang espiritu. Maaaring gamitin ng host ang lakas ng hangin para decode. Kahit napakaliit ng piraso, host, kapag sobra, magiging sirang network, maaaring matukoy ang kakayahan ng espasyo. Maaaring gamitin ng host ang lakas ng hangin para decode. Kahit napakaliit ng bahagi, host, sobrang stable ng espasyo, kayang mag-charge at magamit. Maaaring gamitin ng host ang lakas ng hangin para decode. Kahit napakaliit ng takot, host, kapag sobra, magiging sirang network, matatag ang kakayahan ng espasyo, magamit, stable na espasyo, kakayahan, malinis, at decode. Host, kapag sobra, magiging sirang network, matukoy ang kakayahan ng espasyo, magamit, activate ang piraso, sabay, decode ang mababang kakayahan, ayusin, gamitin ang kakayahan ng espasyo. Na-unlock ang bagong kakayahan. Ngayon, gamitin ang kakayahan ng espasyo. Na-unlock ang bagong kakayahan. Pilit na pag-absorb. Noong pumasok ang lakas na iyon sa aking katawan, ang matinding sakit sa aking dibdib ay agad na gumaan. Ang tuyong kapangyarihang espasyo ay parang apoy na biglang sumiklab. Nag-uumapaw ito ng matindi. Ang magulong mga ugat ay pinakalma ng isang banayad na lakas. Ang kapangyarihang halos na ubos ay halos ganap na naibalik sa loob ng ilang segundo. Mas puro pa ito kaysa dati. Matindi ang pag-alo ng espasyo sa paligid ko. Yung dating sumusugod sa akin. Na ika-4 na antas ng zombie, biglang bumagal ang kilos. Parang pinipigilan siya ng isang di nakikitang puwersa. Kung ayaw mong ibigay sa akin, huwag mo akong sisihin kung magiging matindi ako. Nag-concentrate ako. Pinagana ko ang aking kakayahang kontrolin ang espasyo. Iwinagayway ko ang 2 kamay. Biglang lumitaw ang napakaraming mapusyaw na asul na talim ng espasyo. At tumama sa ika-4 na antas ng zombie. Nagalit ang ika-4 na antas ng zombie. Nagpumiglas ito ng mabangis, sinusubukang makawala sa espasyong pumipigil. Pero madali ko itong napigilan gamit ang aking kapangyarihan sa espasyo. Lalong naging maliksi ang kapangyarihan ng espasyo sa aking mga kamay. Ganito ang pag-absorb ng masasamang espiritu. Kapangyarihan ng pira-piraso ba? Mas malakas na ito kaysa dati, hindi lang isang beses. Agad akong nag-teleport sa tabi ng eksperimento. Kinuha ko ang piraso ng masamang espiritu. Ang piraso ay malamig sa aking kamay. Ang itim lilang liwanag ay biglang pumasok at ganap na sumanib sa aking katawan. Muli akong narinig sa aking isipan. Sistemang tunog ng paalala dingpu. Kailangan ng paghahanap, huwag bilangin. Sistemang tunog ng paalala dingpu. Ganap na matagumpay ang pagsipsip ng mga piraso ng masamang espiritu. Ganap na matatag ang espasyo ng kapangyarihan. Naka-unlock na bagong tampok, espasyo ng pagkakabihag. Bato ng pagtaas ng kapangyarihan. Bato ng pagtaas ng kapangyarihan. Maaaring pansamantalang ikulong ng espasyo ang antas 3. At mga sumusunod na mga zombie o may kakayahang tao. Maging si Lizunyu Anjay. Ang sistema ay nag-aalok ng pansamantalang pagtaas ng kakayahan. Ang sistema ay nag-aalok ng pagtaas ng kakayahan sa ilalim ng mabigat na sitwasyon. Ang katawan ay maaaring tumanggap ng pansamantalang pagtaas ng kakayahan. Ang sistema ay nag-aalok ng pagtaas ng kakayahan sa ilalim ng mabigat na sitwasyon. Nagbibigay ng 50% na lakas ng kakayahan para sa sarili at mga kasamahan. Maaaring gamitin ng 2 beses sa isang araw. Sa sandali ng pag-unlock ng kakayahan, pakiramdam ko puno ng lakas ang buong katawan ko. Hindi na ako katulad ng dati. Napilit lang nakakayanan ang lahat. Ang ika-4 na antas ng zombie ay muling nakatakas sa espasyo. At muling sumugod papunta sa akin. Sa pagkakataong ito, wala na akong kahit kaunting takot. May matatag na ngiti sa aking mga labi. Pagkakabihag ng espasyo. Tapos na. Pinagsama ko ang lahat ng kapangyarihan ko sa aking mga kamay. Ang maputlang asul na liwanag ay nagtipon. Sa isang napakalaking talim ng espasyo, bigla akong humampas. Ang talim ng espasyo ay humihiyaw palabas.
at matinding tumama sa ulo ng 4 na antas na zombie. Ang malaking katawan ng zombie ay bumagsak ng malakas. Nanginig ito ng ilang beses at nawala ng hininga. Unti-unting naging itim na tubig ang katawan. Ang lakas ng mga piraso ng masamang espiritu ay patuloy na umaagos sa loob. Agad kaming bumalik ni Shija. Mula sa malayo, nakita namin ang malaking pinto ng aloy ng ligtas na lugar na bumagsak. Ang mga pira-pirasong matulis ay nakatagilid sa tabi. Puno ng dugo at mga piraso ng bato ang lupa. Ang hangin ay punong-puno ng amoy ng usok, bulok, at ang mainit na hininga ng mga kakayahang supernatural. Ang Hunter Alliance ay nagsimula na ng kanilang pangkalahatang atake. Ang mga batong baluti ay umuungal habang bumibilis. May mga bagong sugat na lumitaw sa balat ng bato. Ang mga dating gumaling na bahagi ay muling nagkapira-piraso. Nakita ko ang nasa kamay ni Chenmo. Ang demonyong detektor ay nakatutok sa ikalawang palapag. Ang mga kapangyarihan ng 3 pangunahing pinuno ay umaagos. Sila'y nagtatalo ng may paghamak. Sa oras na iyon, ako'y kukuha ng pinakamaraming kagamitan. Biglang naglabas ang detektor ng matinis na alarma. Ang pulang ilaw ay tumutok sa akin. Lin Zhao, bumalik ka na may piraso ng masamang espiritu. Talagang tinulungan ako ng langit. 3 pinuno ng tribo sabay-sabay akong tinutok. Ang presyon ng 3 antas ng kakayahan ay sumasaklaw. Ipinagtanggol ko ang aking sarili gamit ang batong baluti. Pinagana ang kakayahang special. Ang maputlang asul na liwanag ay agad na umikot sa aking paligid. Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Ang pinuno ng Black Wine Village ang unang umatake. Dala ang bakal na kamao, tinatamaan niya ako ng malakas na hangin. Bumaba ang aking sigaw at ginamit ang kakaibang kapangyarihan. Ang asul na liwanag ay mahigpit na bumalot sa kanya. Pagbabawal sa espasyo. Sinamantala ni Stone Armor ang pagkakataon at tinadad ng malakas na palo ang pinuno ng baryo. Nagsigaw ang kalaban habang paatras ng paatras. Biglang nag-teleport ang leader ng Blood Shadow Hall sa likod ko para atakihin ako ng palihim. Gamit ang aking evolved na teleportation, bahagya akong nakaiwas. Mabilis akong bumwelta at nagpakawala ng ilang matutulis na talim ng espasyo. Matindi nitong nasugatan ang kanyang braso. Nang makita ito ng pinuno ng Bonebreaker, agad siyang sumugod. Ang makapal niyang butong baluti ay bumangga sa Stone Armor. Nagbanggaan silang dalawa ng matindi. Ang tunog ng nagliliparang mga tipak ng bato ay umalinggaw sa paligid. Pinipigilan sila ng Stone Armor. Pupunta ako para iligtas sina Luchuan at Wenran. Parang tumigil ang oras sa sandaling iyon. Tinitigan ko ang matutulis na kuko ng anino. Malupit nitong sinunggaban ang likod ni Luchuan. Napasigaw siya sa sakit at bumagsak sa lupa. Si Wenran ay napaiyak sa kawalan ng pag-asa. Ginamit niya ang natitirang lakas ng kanyang kakayahang medikal para protektahan kami. Mula sa likod, narinig ko ang malamig na tawa ni Chenmo. Maraming anino ang biglang nagmumulto sa aking mga kamay at paa. Ang aking kakayahang kontrolin ang espasyo ay mahigpit na pinigilan. Hindi ako makagalaw. Lin, ang iyong masamang espiritu ay napasa akin na. Si Chenmo ay maring itinapat ang espiritu detector. Sa aking likod, ang pulang liwanag ng detektor ay biglang sumiklab. Ang mga piraso ng masamang espiritu sa loob ko ay matinding nag-aalburuto. May matinding sakit na parang pinupunit sa dibdib ko. Hindi ko mapigilang dumugo ang gilid ng labi ko. Aagawin ko ang piraso ng masamang espiritu sa iyo. At kukunin ko rin ang kakayahan mong maglakbay sa espasyo. Papanoodin kitang isa-isang namamatay ang mga kasama mo. Ginamit ko ang natitira kong lakas. Pinagsama ko ang medikal na kapangyarihan at inihagis ito bilang liwanag sa itim na anino. Ang itim na anino ay naglabas ng matinis na hiyaw at naglaho. Biglang humina ang lakas na pumipigil sa akin. Sugatan si Shija habang mabilis na umakyat sa hagdan. Buong lakas siyang humarang sa harap ni Wenran. Galit siyang tumitig kay Chenmo habang sumisigaw. Halos lahat ng bato sa kanyang balat ay nabasag na. Pero nanatili pa rin siyang matatag sa harap nila. Sa loob ng silid, ang walang malay na suksiyaw ay tila nakaramdam ng panganib. Isang banayad na puting liwanag ang lumitaw sa kanyang paligid. Ang kanyang bilis na kakayahan ay tila nagpakita ng mga palatandaan ng ebolusyon. Dahan-dahan siyang bumukas ng mata. Agad siyang lumipat sa likod ni Chenmo. Ang ebolusyonadong bilis na kakayahan ay nagpakawala ng buong lakas. Isang malakas na kamay ang bumagsak sa likod ni Chenmo. Hindi inaasahan, napalipad si Chenmo dahil sa atake. Nahulog sa lupa ang spirit detector. Agad akong hinarangan ni Suxiao. Parang anino siyang sumugod at winasak ang natitirang mga itim na anino. Sinamantala ko ang pagkakataon para makawala. Ginamit ko ang aking kapangyarihan sa espasyo para pansamantalang mapigil ang sugat ni Luchuan. Lumingon ako at sumigaw kay Wenran. Wenran! Agad na tulungan si Luchuan at Shija. Agad na lumuhod si Wenran. Ang kanyang mga kamay ay nagliliwanag ng maputlang berdeng liwanag. Ang kanyang kakayahang medikal ay sumiklab ng buong lakas. Nabalot nito sina Luchuan at Shija. Unti-unting humihinto ang pagdurugo sa mga sugat ng dalawa. Tumingin ako sa mga sugat ng mga kasama ko. Puno ng pagkabahala at galit ang aking puso. Ang ambush ni Chenmo ay nagdulot sa atin ng malaking pinsala. At ang krisis sa labas ng ligtas na lugar ay hindi pa ganap na naalis. Si Chenmo ay bumangon mula sa lupa at kinuha ang nahulog na demon detector na may masamang tingin sa akin. Lin Zhao, swerte ka lang. Pero huwag kang magyabang. Hindi ko ito basta-basta palalagpasin. Tinawag ni Chenmo ang lahat ng natitirang anino. Pinalibutan siya ng mga anino. Unti-unting umatras. Naghahanda upang makaalis. Huwag siyang palampasin, susundan ko siya. Pinagana ni Suxiao ang kanyang na-evolve na kakayahang teleportation. Ang kanyang anyo ay naging isang sinag ng liwanag at handang humabol. Agad kong inabot ang kamay ko at hinila siya. Huwag nang habulin, masyadong malala ang sugat ni na Luchuan at Shija.
Hindi kayang mag-isa ni Wenran ang lahat. At saka may mga high-level na zombie pa sa labas. Hindi na tayo pwedeng maghiwa-hiwalay pa ng lakas. Tinitigan ko ang direksyong tinakasan ni Chenmo. May determinasyon sa aking mga mata. Alam kong babalik din siya balang araw. Ang pinakamahalaga ngayon ay iligtas ang mga kasamahan at palakasin ang depensa. At maghanda ng lubusan. Mahinang nagsalita si Luchuan. Mahina ang boses niya pero malinaw ang bawat salita. Kuya Lin, ang mga depensa at mga supply. Huwag kang mag-alala, nandito ako. At nandyan din ang lahat. Tiyak na mapapanatili natin ang ligtas na lugar. Luchuan, magpagaling ka ng mabuti. Kapag gumaling ka na, sama-sama tayong palakasin ang depensa. I modify ang mga armas. Pinunasan ni Wenran ang pawis sa kanyang mata. May bahid ng pagkabigo ang kanyang tinig. Ang sinabi niya ay gumalaw sa aking damdamin. Masyado nang malala ang sugat ni Kuya Lin Shija. Ang aking kakayahan sa pagpapagaling. Panandalian ko lang siyang mapapatatag. Kung gusto talagang gumaling siya, kailangan pa ng mas maraming medikal na kagamitan. O kaya ay gamitin ang kapangyarihan ng Evil Spirit Fragment. Ang sinabi ni Wenran ay nagpagising sa akin. Naalala ko noong inabsorb ko ang mga piraso ng masamang espiritu. May dumaloy na banayad na lakas sa loob ng katawan ko. Marahil, ang mga piraso ng masamang espiritu ay talagang kayang lubusang pagalingin si Shija. Inalalayan ko si Shija papunta sa pintuan ng ligtas na lugar. Mula sa malayo, nakita ko na ang tatlong malalaking masasamang grupo. Nagkakagulo ang mga tao, nagsisigawan sa paligid. Iwinawasiwas ng pinuno ng Black Wind Fortress ang kanyang bakal na kamao. Punong-puno ng galit ang kanyang mukha. Ang kanyang sigaw ay umaalingaw-ngaw. Tumakas si Chenmo, yung bata. Wala man lang kaming nakuha kahit isang bahagi ng ipinangakong gantimpala. Sa tingin ko gusto niyo lang ang kinin lahat. Kung alam ko lang na ganito, hindi ko dapat sumali sa anumang Hunters Alliance. Sa kakayahan mo lang na ito. Karapat-dapat ka bang makakuha ng benepisyo? Kung hindi dahil sa akin na pinigilan si Suxiao. Matagal na kayong natalo ni Lin Zhao. May mukha ka pang mag-ingay dito, ha? Benepisyo, putya, iniisip mo pa ang benepisyo. Ano bang gusto mo? Tama na ang ingay. Ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap ng mga piraso ng masamang espiritu na kinuha ni Chenmo. Tungkol sa mga benepisyo, pag-usapan na lang natin kapag nakuha na ang mga piraso. Tatlong tao ang may kanya-kanyang sinasabi. Ang pagtatalo ay lalong umiinit. Ang mga tao sa paligid ay nagkakaroon din ng hidwaan. Matindi ang tingin. Handa siyang umatake anumang oras. Habang pinapanood ko ang nangyayari sa harap ko, palihim akong natuwa. Ito mismo ang pagkakataong gusto ko. Lumapit ako. Sinadya kong lakasan ang boses ko. Punong-puno ng panunuya ang tono ko. Huwag na kayong mag-away, mga pinuno. Akala nyo ba talagang magbibigay si Chenmo ng kabutihan sa inyo? Sabay-sabay na lumingon ang tatlong pinuno. Matinding nakatitig sila sa akin. Ang pinuno ng Hefengzhai ay nagalit na sumigaw. Walang kinalaman sa'yo si Lin Zhao, umalis ka na. Kung hindi, sabay-sabay naming aayusin ka. Ayusin mo ako. Ngayon ay nag-aaway-aaway kayo. Kahit sarili ninyong tao ay sinasaktan ninyo. May lakas pa kayong ayusin ako. Gusto ko sanang ipaalala sa inyo. Matagal nang balak ni Chenmo na kapag nakuha ang piraso ng masamang espiritu, ay aalisin na kayong tatlo. Kinuha ang lahat ng kapangyarihan. Kayo'y mga piyesa lamang niya. Ang mga salita ko ay parang kidlat sa maaraw na araw. Agad na nagbago ang mukha ng tatlong pinuno. Ang dating pagtatalo ay biglang huminto. Sa kanilang mga mata ay may matinding pagdududa at pagbabantay. Ang pinuno ng Blood Shadow Hall ay nananatiling matigas ang bibig. Ngunit ang tono ay may bahid ng kawalang katiyakan. Huwag kang maghasik ng alitan dito. Hindi kami tratuhin ni Chenmo ng ganito. Nagpapagalit ka lang. Mag-isip-isip kayo. Si Chenmo simula't simula pa. Ginagamit lang kayo dahil sa inyong mga kakayahan. Hindi naman siya malakas. Kaya umaasa lang siya sa inyo para lumaban. Ngayon tumakas na siya. Baka nag-iisip na ng masama laban sa inyo. Naghihintay na makakuha ng benepisyo mula sa labas. Ang pinuno ng Black Wind Stronghold ay may kumikislap na mga mata. Naalala ang mga ginawa ni Chenmo sa nakaraan. Unti-unting nagdadalawang isip siya. Tumingin siya sa pinuno ng Blood Shadow Hall at sa leader ng Broken Bone Group. Ang tono niya ay may malinaw na pagdududa. Hindi naman totoo ang sinasabi niya, di ba? Ang tatlong pinuno ay may pagdududa sa isa't isa. Dahil sa sinabi ko, lalo silang nag-away. Agad na nahulog ang tatlong panig sa gulo. Sobrang ingay ng sigawan at labanan. Lumingon ako kay Suxiao at sa iba at mabilis na nag-utos. Dumating na ang pagkakataon. Suxiao, ikaw ang mamuno sa Defense Department para linisin ang natitirang mga zombie. Si Wenran ay magpapatuloy sa pagligtas ng mga sugatang tao. Ako naman, kasama si Shija, ay magsasamantala para palakasin ang depensa. Babantayan natin ang safe zone. Habang pinamumunuan ko ang kilos ng lahat, pinagmamasdan ko rin ang labanan ng tatlong malalaking masasamang puwersa. Alam ko, ang labanan sa loob ay magdudulot ng ganap na pagbagsak ng pagsasama ng mga mangangaso. At tayo ay magkakaroon ng pagkakataong makapagpahinga at ihanda ang lahat para sa susunod. Ang tatlong malalaking masamang puwersa ay bumagsak. Ang ligtas na lugar ay pansamantalang naalis ang krisis. Ngunit matagal nang wasak ang paligid. Kalat ang mga sugatan at kapos na ang supply. Matindi ang pinsala sa mga depensa. At ang pagtakas ni Chenmo ay parang isang espada na nakasabit sa ulo ng lahat. Maari itong bumagsak anumang oras. Nagtipon ang lahat para magpulong. Lahat ay seryoso at mabigat ang mukha. Hawak ni Luchuan ang sirang plano ng depensa. Nagmamadali ang kanyang tono. Maraming bahagi ng depensa ni Kuya Lin ang gumuho.
Kailangan ng maraming bakal at simento para mapatatag. Ang natitirang mga supply ay tatagal lang ng 2 araw. Pinunasan ni Wenran ang pawis sa kanyang noo. May matinding pagod sa kanyang boses. Itinaas niya ang kamay at minasahe ang namamanhid niyang braso. Sobrang dami ng mga sugatan. Naubos na ang mga gamit medikal. Malapit na ring maubos ang aking kapangyarihan. Pabalik-balik pa rin ang sugat ni Shijia. Hindi talaga mapanatili ang kalagayan niya. Tumakas si Chen Mo. Siguradong babalik siya. Kailangan nating palakasin agad ang ating lakas. Kung hindi siya mapipigilan. Mahigpit na nakapulupot ang mga kamay ni Suxiao. Puno ng hindi pagkakasundo ang kanyang mga mata. Matinding sinuntok ang mesa. Tahimik akong nag-isip ng sandali. Dahan-dahan kong binuksan ang sistema. Tumingin sa mga nakuhang puntos. Mula sa mga nakaraang gawain. Biglang may tunog na umalingaw sa aking isipan. Isang mekanikal na paalala mula sa sistema. Natukoy na may sapat na puntos ang host. Maaaring gamitin ang lahat ng puntos. Sa pilitang i-unlock ang pinagmulan ng kapangyarihan ng masamang espiritu. Pansamantalang kontrolin ang espasyo at 2 kakayahan ng masamang espiritu. Tagal ng 1 oras. Maaaring mapataas ang sariling lakas pagkatapos unlock. Kasabay nito, makakatulong sa mga kasamahan na ayusin ang mga sugat. Mag-trigger ng ebolusyon. Walang pag-aalinlangan. Tumingin ako ng matatag at nagsalita. Nakapagpasya na ako sa aking isipan. Sunugin ang lahat ng puntos. A-unlock ang pinagmulan ng masamang espiritu na kapangyarihan. Di pa natatapos ang usapan. Agad na na-reset ang puntos sa aking katawan. Ang mga piraso ng masamang espiritu sa aking dibdib ay malakas na umuugong. Ang maputlang lilang amoy ng masamang espiritu at ang maputlang asul na liwanag ng espasyo ay nag-ugnay at naglalaro. Ang hangin sa paligid ay nagangalit at umaagos. Isang napakalakas na kapangyarihan na higit pa sa dati ang bumalot sa buong lugar. Nanginginig ang mga mesa at upuan sa conference room. Pinagdiinan ko ang aking kamao. Nararamdaman ko ang umaalimpuyong doble lakas sa loob ng katawan ko. Pinangunahan ni Suxiao ang Departamento ng Depensa para palakasin ang pagbabantay. Mahigpit na bantayan si Chen Mo laban sa biglaang pag-atake. Luchuan. Agad mag-organisa ng mga tao para bilangin ang natitirang mga kagamitan. Magplano ng mga hakbang para sa pagpapalakas ng depensa. Wenran. Sumama ka sa akin para gamutin si Shijia at ang mga nasugatan. Shijia, kumapit ka. Tutulungan kita. Lumapit ako kay Shijia. Nagtipon ang aking daliri ng 1 piraso ng mahinang lilang. Masamang espiritu na pinagmulan ng kapangyarihan. Dahan-dahang ipinasok sa kanyang katawan. Ang dati ng pira-pirasong balat ng bato ay biglang nagningning ng ginto. Ang sugat ay gumagaling sa bilis na nakikita ng mata. Ang anyo ng batong baluti ay unti-unting lumalaki. Naging mas mabigat at matalim. Ang presensya sa paligid ay patuloy na tumataas. Nalampas sa antas ng 3 antas ng mga may kakayahang tao. Ang pakiramdam ng presyon ay sumasalubong. Natamo ang bagong kakayahan, natapos ang ebolusyon, ang tagapangalaga ng bato ay sumipsip ng pinagmulan ng kapangyarihan ng masasamang espiritu. Inabsorb ni Shijia ang pinagmulan ng kapangyarihan ng masamang espiritu. Matagumpay siyang nag-evolve bilang ika-4 na antas na bantay ng bato. Naging pinakamalakas na mandirigma ng ligtas na lugar. Tumayo si Shijia. Dahan-dahan niyang ikinuskos ang ulo niya sa braso ko. Punong-puno ng katapatan at pagprotekta ang kanyang mga mata. Tinutulungan ko si Wenran gamitan ng doble kong lakas para gamutin ang mga sugatan. Biglang may lumitaw na abiso ng sistema sa isip ko. Na-unlock ng host ang pinagmulan ng kapangyarihan ng masamang espiritu. Na-unlock ng host ang pinagmulan ng kapangyarihan ng masamang espiritu. Na-trigger ang ultimate secret ng sistema. Na-trigger ang ultimate secret ng sistema. Ang sistemang ito ay isang selyo. Isang sistema ng lalagyan para sa masamang espiritu. Host, Lin Zhao. Dati siyang isang side character sa isang nobela. Kasabay din ng masamang espiritu. Ang pagpasok sa kwento ay hindi aksidente. Ang pangunahing misyon ay tapusin ang selyo ng masamang espiritu. Mabuhay ng 365 na araw. Ito ay talagang countdown ng selyo. Tipunin ang 5 piraso ng masamang espiritu. Upang ganap na makontrol ang kapangyarihan ng masamang espiritu. Tapusin ang panghuling selyo. Nanginig ang buong katawan ko. Ang lakas sa kamay ko ay biglang huminto. Punong-puno ng pagkabigla at pagkalito ang mga mata ko. Naalala ko ang mga alaala simula nang pumasok ako sa kwento. Mula sa pagkalapit sa kamatayan na nailigtas ng batong armor. Hanggang sa makilala sina Suxiao, Wenran at Luchuan. At sa pagprotekta sa ligtas na lugar laban sa Hunter Alliance. Ang lahat pala ng ito ay nakatakdang mangyari. Hindi ako aksidenteng pumasok sa mundong ito ng wakas. Kundi may misyon akong dalhin ang selyo ng masasamang espiritu. Napansin ni Suxiao ang aking kakaibang estado. At agad na lumapit, na may tono ng pag-aalala. Linje, anong nangyari sa'yo? Baka masyadong malaki ang pagkonsumo ng doble mong kapangyarihan. Dahan-dahan akong bumalik sa aking sarili. Mula sa pagkalito, naging matatag ang aking mga mata. Malalim akong huminga. Ang pinakamalaking lihim ng sistema ay sinabi ko sa lahat, isa-isa, bawat salita. Pagkarinig ng lahat, namutawi ang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Sandaling natahimik ang conference room. Pagkalipas ng ilang saglit, si Suxiao ang unang nagsalita. Sa napakatibay na tono. Kahit na ikaw, Brother Lin, ay 1 pound sa isang libro. O isang host ng masamang espiritu. Ikaw pa rin ang aming kapitan. Sasamahan namin kayo para tapusin ang misyon ng pagsil. Pangalagaan ang ligtas na lugar. Si Luchuan at si Wenran ay tumango rin. Ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Si Shijia ay sumigaw sa akin. Ipinapahayag ang kanyang katapatan sa sariling paraan. Tumingin ako sa aking mga kasama na nakikipaglaban sa tabi ko.
Puno ng init ang aking puso. Ang lahat ng pagkalito at pag-aalala ay naglaho. Maingat akong nagsalita. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat. Dahil ako ay may tungkuling ito. Hindi ako kailanman atras. Mula ngayon, pagsasamahin natin ang mga ligtas na lugar. Magtatatag tayo ng wastong estruktura. At tatanggap ng mas maraming nakaligtas. Mag-ipon ng lakas. Habang hinahanap ang natitirang piraso ng masasamang espiritu. Habang nagbabantay sa pagbawi ni Chenmo. Opisyal kong inihahayag ang pagsasama-sama ng ligtas na zone. Pagbuo ng formal na kumpanya sa panahon ng apokalipsis. Pinangalan ng anti-apocalypse ko. Altri, lumalabas ang balita. Maraming mga nakaligtas na nagkakagulo sa paligid ang nagsusugod na pumunta. Paghahanap ng kanlungan. Sa plaza ng ligtas at komportabling lugar. Puno ng mga nakaligtas na naghahanap ng kanlungan. Sila ay may mga basag na damit, maputla at payat. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa sa buhay. Nakatayo ako sa mataas na plataporma. Tinitingnan ang mga tao sa harapan ko. Ang tono ko ay matatag at makapangyarihan. Ang boses ay kumalat sa buong lugar sa pamamagitan ng kapangyarihan. Mga kapwa nakaligtas. Masyadong malupit ang katapusan ng mundo. Mahirap mabuhay ng nag-iisa. Mula sa araw na ito, ang ligtas na lugar ay opisyal na iaangat. Sa ligtas na katapusan ng mundo, Inc. Magtatayo kami ng mga formal na departamento. Bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Sama-samang nabubuhay. Lahat ng kasali ay makakakuha ng proteksyon, pagkain at tubig. Inanunsyo ko agad ang estruktura ng kumpanya. Bawat salita ay may bigat. Magtatag ng administratibong departamento na responsable sa pangkalahatang pamamahala, pagtala ng mga tao at pagtatakda ng mga patakaran. Ang departamentong pananggalang ay pinamumunuan ni Suxiao, na responsable sa seguridad at labanan, pagsasanay at paglaban sa mga kaaway. Ang departamentong medikal ay pinamumunuan ni Wenyan, na responsable sa pag-aalaga sa mga nasugatan at kalusugan, pagsuporta at pamamahala ng mga medikal na kagamitan. Ang departamentong inhenyeriya ay pinamumunuan ni Luchuan, na mamahala sa pagpapatibay ng mga depensa, pagpapatayo muli ng mga gusali at pagbabago ng mga armas. Departamento ng Supply, namamahala sa pagkuha, pag-imbak at pamamahagi ng mga supply. Masayang-masaya ang lahat. Nagtaas ng kamay at nagboluntaryong sumali. Sa loob lamang ng isang araw, mahigit 100 mga nakaligtas ang tinanggap ng Anyi Company. Mabilis na binuo ang bawat departamento. Nagsimula ng maayos ang operasyon. Pinangunahan ni Suxiao ang mga tauhan ng Departamento ng Depensa upang mapabuti ang kabuuang lakas sa laban. Pinangunahan ni Wenran ang Departamento ng Medisina sa pagtatayo ng pansamantalang ospital upang gamutin ang lahat ng nasugatan. Pinangunahan ni Luchuan ang Departamento ng Engineering upang ayusin ang mga depensa at modify ang mga armas. Nagsimula ang Departamento ng mga materyales na magkakasama upang mangolekta ng mga magagamit na materyales sa paligid. Samantalang dala ko ang batong baluti habang pinatitibay ang aking dobling lakas at nag-imbestiga sa mga balita tungkol sa natitirang piraso ng masamang espiritu upang maibsan ang presyon sa mga materyales. Nagpasya akong buksan ang kalakalan sa pagitan ng mga ligtas na zone at makipagtulungan sa ilang maliliit na ligtas na zone sa paligid. Sa ilalim ng aking pamumuno, maayos na tumatakbo ang Andy Company. Ang mga survivor ay may kanya-kanyang tungkulin. Unti-unting nabuhay muli ang safe zone. Nagkaroon pa ng bihirang kasiyahan sa gitna ng apokalipse. Sa pamamagitan ng kalakalan at kooperasyon, nalaman ko ang kinaroroonan ng ikatlong piraso ng Evil Spirit. Matatagpuan ito sa isang abandonadong supply transfer station. Dinala ko si Suxiao at Shijia patungo sa abandonadong istasyon ng mga materyales upang hanapin ang ikatlong piraso ng masamang espiritu. Puno ng mga inabandonang kalakal ang istasyon. Ang hangin ay punong-puno ng matinding amoy ng pagkabulok. Ilang mga third level na zombie ang naglalakad-lakad sa paligid. Nagmamasid sa anumang ingay mula sa labas. Bumaba ang boses ko. Mabilis ang pag-deploy. Si Shijia ang magbubukas ng daan. Suxiao, ikaw ang bahala sa pagbabantay. Pigilan ng bigla ang pag-atake ni Silence. Maingat na pumasok ang tatlo sa transit station. Iwinasiwas ni Shijia ang matutulis niyang bato na kuko. Madaling napatumba ang tatlong wandering na third level na zombie. Samantala, pinagana ni Suxiao ang kanyang teleportation ability. Patuloy na nag-iinspeksyon sa paligid ng istasyon. Nakaalerto sa anumang kakaibang tunog. Nang sundin ko ang mga tagubili ng sistema, natagpuan ko ang ikatlong piraso ng masamang espiritu. Matagal na tayong hindi nagkita, Linzao. Hindi ko akalain na maganda ang iyong kalagayan. Nahanap mo pa ang ikatlong piraso. Talagang tinutulungan ako ng tadhana. Si Chenmo ay lumabas mula sa dilim. Sinusundan siya ng maraming anino. May mga mata na puno ng galit. Naglalabas ng kakaibang masamang presensya. Hawak ko ng mahigpit ang piraso sa aking kamay. Malamig ang aking tingin. Tinitingnan ang aking kaaway sa harap. Hindi ka makapaniwala na narito ka rin. Mukhang hindi ka pa rin sumusuko. Nagtatangkang kunin ang piraso ng masamang espiritu. Palayain ang pangunahing masamang espiritu. Hindi sumusuko. Simula nang malaman ko ang lihim ng sistema, alam kong isa ka lamang. Gamit para sa pagsil ng masamang espiritu. Basta't makuha ko ang iyong pinagmulan ng masamang espiritu. Maaaring kontrolin ang lahat ng kapangyarihan. Maging tagapamahala ng katapusan ng mundo. Sabi niya, hinampas ni Chenmo ang kanyang kamay. Ang mga anino ay dumagsa sa amin na parang alon. Agad akong nag-utos. Gamitin ang dobleng kapangyarihan upang maghanda sa laban. Hinarang ng batong baluti ang mga anino. Si Suxiao ay humahadlang kay Chenmo. Ang aking katawan ay maihalo ng mapuputing lilak at maputlang asul na liwanag. Nagmumula ang napakaraming matatalim na espasyo. Agad na winasak ang ilang mga anino.
Ang batong baluti ay umuungal at sumugod. Nakipaglaban ito sa mga anino. Ang lakas ng 4 na antas na batong tagapagtanggol ay ganap na naging ibabaw sa mga anino. Bawat hampas ay kayang wasakin ang ilang mga anino. Pinagana ni Suxiao ang kanyang kakayahan sa teleportasyon. Nag-teleport siya sa harap ni Chenmo. Pinag-isa niya ang kanyang kapangyarihan sa magkabilang kamay. Inatak niya si Chenmo. Handa na si Chenmo. Pinagana niya ang itim na anino para depensahan. Nagpatuloy ang labanan nilang dalawa. Ang liwanag ng teleportasyon at ang kakaibang itim na anino ay nagsanib. Mahihirapan tayong malaman ang panalo. Sinamantala ko ang pagkakataon upang kunin ang ikatlong piraso ng masamang espiritu sa aking katawan. Agad na umingay ang sistema. Matagumpay na naabsorb ang ikatlong piraso ng masamang espiritu. Malaki ang pagtaas ng kakayahan sa espasyo. Tumaas ang pagsasanib ng doble ng lakas sa 80%. Ramdam ko lang na sumisipa ang lakas. Biglang lumipat sa likod ni Chenmo. Naghampas ng isang talim ng enerhiya na may pinagsamang lakas. Matinding tumama sa likod ni Chenmo. Sumigaw si Chenmo. Naitulak siya palayo. May dugo sa kanyang bibig. Tumingin siya sa akin. Punong-puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Ngunit napilitan na lang siyang utusan ang natitirang mga zombie upang takpan ang kanyang kahiyahiyang pagtakas. Bago umalis, nagbitiw pa siya ng mabigat na salita. Lin Zhao, magaling ka talaga. Sa susunod, siguradong aagawin ko ang pinagmula ng iyong masamang espiritu. Matapos kong maabsorb ang ikatlong piraso, ang espasyo ay patuloy na umuunlad. May natitirang 2 piraso. Malapit sa abandonadong institusyon ng kapangyarihan. At doon, nakaimbak ang katawan ng masamang espiritu. Pinangunahan ko ang lahat, patungo sa abandonadong pampublikong institusyon ng pananaliksik. Hanapin ang huling 2 piraso ng masamang espiritu. Ang paligid ng laboratorio ay puno ng mga anino at ika-4 na antas ng mga zombie. Lahat sila ay tagapagtanggol ng punong espiritu ng kasamaan. Nakakatakot ang kanilang presensya. Higit pa sa lahat ng mga kaaway na nakaharap namin noon. Mahinahon akong nag-utos. Agad na naghanda ang lahat para sa labanan. Luchuan, ikaw ang mamuno sa mga tao ng engineering department. Gamitin ang mga na-modify na armas para pigilan ang mga zombie. Wenran, ikaw ang magpapanatili ng healing barrier para sa kaligtasan ng lahat. Suxiao, ikaw ang humawak sa mga anino. Saklawan mo kami ni Shijia papasok sa research facility. Shijia, sumunod ka sa akin para kunin ang mga piraso. Si Luchuan ang mangunguna sa engineering team. Itayo ang na-modify na higanting machine gun. Ipinindot ang gatilyo. Sumabog ang mga bala. Tumama sa 4 na antas ng mga zombie. Bagaman hindi ito makakapatay ng lubusan. Ngunit epektibo nitong mapipigilan ang kanilang galaw. Pinagana ni Wenran ang lahat ng kanyang medikal na kakayahan. Nagtayo ng isang maputlang berdeng healing barrier sa buong lugar. Napaligiran ang lahat ng tao. Agad na makakatanggap ng lunas ang mga nasugatang kasapi. Ang bilis ng ebolusyon ni Suxiao ay ganap na sumabog. Bawat hampas ay kayang durugin ang maraming anino. Mahigpit na nakontrol ang karamihan sa mga anino. Ako naman ay may suot na batong baluti. Sumugod sa kabila ng mga hadlang ng mga zombie at anino. Matagumpay na nakapasok sa loob ng laboratorio. Madilim ang loob ng laboratorio. Punong-puno ng makapal na aura ng masasamang espiritu. Ang mga dingding ay puno ng itim na mga guhit. Ang bigat ng hangin ay halos hindi na makahinga ang tao. Ayon sa gabay ng sistema, sa lihim na silid sa ilalim ng laboratorio, nahanap ko ang huling 2 piraso ng espiritong masama. Nakabaon ang mga ito sa dingding ng lihim na silid. Naglalabas ng malakas na itim purpura na liwanag. Noong iniabot ko ang kamay upang kunin ang piraso, biglang sumara ng malakas ang pinto ng silid. Lin Zhao, sa pagkakataong ito wala kang takasan. Si Chenmo ay may kasamang maraming anino at isang 5 antas na bangkay, na lumabas mula sa dilim. Ang mga mata ay baliw at sabik, na matinding nakatitig sa mga piraso ng masamang espiritu sa aking harapan. Bakit patuloy kang sumusunod sa amin? Malamig ang aking tingin. Agad na nag-activate ng doble ng lakas. Sumigaw ako sa bato. Hinarangan ng bato ang 5 antas na zombie. Kukunin ko ang mga piraso. Umiingay ang bato habang sumugod. Nakipaglaban sa 5 antas na zombie. Banggaan ang kapangyarihan ng ika-4 at ika-5 antas. Nagkalat ang mga bato. Ang mga sigaw ay umaalinggaw-ngaw. Ang buong silid ay bahagyang nanginginig. Sinamantala ko ang pagkakataon at mabilis na lumapit. Kinuha ko ang huling 2 piraso ng masamang espiritu. Inabsorb ko ito sa aking katawan. Sa isang iglap, matinding nag-ugong ang 5 piraso ng masasamang espiritu sa loob ng katawan. Ang mapusyaw na lilang aura ng masamang espiritu ay tuluyang naghalo sa mapusyaw na bughaw na liwanag ng espasyo. Ang hangin sa paligid ay naging napakabangis. Nagkaroon ng makabuluhang ebolusyon ang kapangyarihan ng espasyo. Isang hindi pa nararanasang napakalakas na puwersa ang lumaganap sa buong lihim na silid. Nakumpleto na ang 5 piraso ng masasamang espiritu. Ang kakayahan sa espasyo ay nag-evolve sa espasyo ng Diyos. Kapag nakumpleto ang mga Jade, ma-unlock ang 3 pangunahing kakayahan. Kapag nakolekta ang 5 piraso ng Evil Spirit, ma-unlock ang 3 pangunahing kakayahan. Kapag nakolekta ang 5 piraso ng Evil Spirit, ang kakayahan sa espasyo ay mag-evolve, makakagawa ng ligtas na lugar. Ang kakayahan sa espasyo ay nag-evolve sa espasyo ng Diyos, makakagawa ng ligtas na lugar. Linisin ang mga zombie. Buhayin ang mga kasamang namatay sa labanan. Ganap na pagsasanib ng 2 kapangyarihan. Maaaring kontrolin ng host ang masasamang espiritu at kapangyarihan ng espasyo. Agad na bumukas ang espasyo ng Diyos. Isang maputlang asul na liwanag ang bumalot sa buong silid. Ang anino ay humawak sa liwanag. Agad itong nalinis at naglaho.
Ang 5 antas na bangkay ay mahigpit na pinigilan ng liwanag. Ang mga galaw ay naging sobrang mabagal. Ay kandado mo siya para sa akin. Gusto tumakas ni Chen Mo. Pero mahigpit siyang kinulong ng espasyo ng Diyos. Hindi siya makagalaw. Handa na akong tuluyang tapusin si Chen Mo. Biglang umuga ng malakas ang laboratorio. Lumuwag ang selyo ng inang masamang espiritu. Isang matinding takot. Ang hininga ay nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sinamantala ni Chen Mo ang pagkakataon at nakatakas. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa lugar ng selyo. Nais niyang palayain ang ina ng masasamang espiritu. Gusto kong mamatay si Lin Zhao. Sa ilalim ng institusyon, sa silid ng selyo. Nakaselyo ang ina ng masasamang espiritu. May malaking bitak na sa balo ng selyo. Itim na masamang enerhiya. Ay nagbubulwak mula sa bitak. Matinding pagyanig sa lupa. Walang bilang ng mga high-level na zombie ang gumagapang palabas ng bitak. Namumula ang mga mata, marahas na inaatake ang lahat. Chen Mo, tumigil ka. Sumisigaw ako. Ginamit ko ang kapangyarihan ng banal na espasyo para pigilan si Chen Mo. Ngunit sa oras na ito, ang bitak ng hadlang ay lumalaki na. Napuno ng labis na takot, na sumabog mula sa bitak. Ang anyo ng ina ng masasamang espiritu ay dahan-dahang lumilitaw. Napakalaki ng kanyang katawan, puno ng itim na mga guhit. Ang mga mata ay naglalagablab na pula. Naglalabas ito ng nakakatakot na presensya na parang wawasakin ang lahat. Nakakatakot ito hanggang sa kaibuturan ng puso. Huli na ang lahat. Kapag napakawalan ang pinagmulan ng masasamang espiritu, lahat ng zombie sa buong mundo ay mag-evolve sa ika-4 o ika-5 antas. Tuluyan ng babagsak ang mundo. Sa oras na iyon, makukuha ko na ang pinagmulan ng masasamang espiritu. Maging tagapamahala ng katapusan ng mundo. Pagkasabi nito, ang selyo ng hadlang ay ganap na nabasag. Ang ina ng masasamang espiritu ay dahan-dahang lumabas. Nagbigay ng isang napakalakas na sigaw. Ang lahat ng tao sa paligid ay natakot sa sigaw na ito. Ang masamang espiritu na aura ay kumalat sa buong mundo. Mula sa malayo, dahil sa napakaraming zombie, nagiging magulo ang paligid. Nagsisimula ng magbago ng labis ang kanilang mga katawan. Patuloy na tumataas ang presensya. Lalong dumarami ang mga anyo ng 4 na antas at 5 antas na zombie. Ganap nang nahuhulog sa bingit ng pagkasira ang mundo. Tinitingnan ko ang tanawin sa aking harapan. Punong-puno ng pagkabahala ang aking puso. Ngunit nananatili akong matatag. Maghanda na ang lahat. Kahit bumagsak ang mundo. Kailangan nating protektahan ang Ani Company. Protektahan ang lahat ng mga nakaligtas. Lubos na selyuhan ang pinagmulan ng masamang espiritu. Sina Suxiao, Wenran, Luchuan, at Shijia ay tumango. Matatag ang kanilang mga mata. Walang bahid ng pag-atras. Ang labanan ay pumasok sa matinding yugto. Si Shijia ay malubhang nasugatan ng pagsabog ng katawan ng masamang espiritu. Bumagsak siya sa lupa. Mahina ang kanyang hininga. Halos wala ng buhay. Ang healing barrier ni Wenran ay puno ng mga bitak. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang labi. Ngunit patuloy pa rin siyang nagtiis. Ayaw niyang sumuko. Si Luchuan ay may dalang bomba at nilusob ang mga patong-patong na harang ng mga zombie. Sa wakas ay nakarating siya sa pugad ng pinuno ng mga demonyo. At walang pag-aalinlangang pinindot ang switch ng pagsabog. Samantala, si Suxiao ay ibinuhos ang lahat ng lakas. At agad na pinutol ang lahat ng itim na anino sa paligid ng pinuno. Kumuha ng huling oras para sa akin. Isang malakas na pagsabog ang narinig. Napakalakas. Ganap na nawasak ang pugad ng masamang espiritu. Naglabas ng isang malungkot na sigaw ang ina ng masamang espiritu. Agad na humina ang presensya nito. Nawala rin ang mga bahagi nito. Nakita ni Chen Mo ang nangyari. Mukha siyang maputla. Ngunit hindi pa rin sumusuko. Umiiyak na nakatingin sa katawan ng masamang espiritu. Nais na samantalahin ang kanyang kahinaan upang kunin ang kanyang pinagmulan na lakas. Isang walang pag-asa na pangarap. Sumisigaw ako. Agad na lumipat sa harap ni Chen Mo. Naglabas ng isang enerhiya na kutsilyo na nagtipon ng lahat ng lakas. Ganap na wasakin ang pangunahing lakas ni Chen Mo. Patayin mo siya. Ang sugat sa dibdib ni Chen Mo ay patuloy na umaagos ng dugo. Nakatitig ng malaki ang mga mata. Wala nang kahit anong hininga. Ganap na nawala sa brutal na katapusan ng mundo. Ang kanyang buong buhay na pagnanasa at ambisyon. Sa huli ay naging isang bula lamang. Lutasin ang pinakamalaking suliranin na si Chen Mo. Tumingin ako sa masamang espiritu na nakabilanggo sa selyadong kulungan. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Ang mga daliri ko ay bahagyang pumuti dahil sa lakas ng pagkakahawak. Alam kong mabuti na kailangan itong wakasan ng tuluyan. Dapat muling isil ang pinagmulan ng lahat ng ito. Ina ng masasamang espiritu. Upang hindi na muling makabalik at tuluyang mawala ang panganib. Nakakolekta na ang host ng 5 piraso ng masasamang espiritu. Na-unlock na ang Ultimate Sealing Program, matagumpay na nakontrol ang espasyo ng Diyos. Maaaring simulan ang Ultimate Sealing Program. Na-unlock na ang Ultimate Sealing Program, maaaring simulan ang Ultimate Sealing Program. Nakatapos na ang sistema ng yugto ng misyon. Malapit nang ma-disconnect. Maaari bang itanong kung ang host ay pumili na bumalik sa tunay na mundo? Nanginig ang buong katawan ko. Biglang nawala ang isip ko. Bumalik sa tunay na mundo. Ibig sabihin ay makakalaya sa lahat ng kalupitan ng katapusan ng mundo. Pagsasabi ng paalam sa bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Bumalik sa dati kong tahimik at matiwasay na buhay. Hindi na kailangang makipaglaban para sa buhay araw-araw. Hindi na kailangang harapin ang pag-alis ng mga kasama. Ngunit nang makita ko ang mga kasama kong pumasok sa panganib, at naisip ang daan-daang nakaligtas sa kumpanya ng Anyi, naalala ko ang mga taong pinangalagaan ko gamit ang aking buhay. Walang kahit kaunting pagdududa sa aking puso. Tahimik lang. Walang sagot sa tanong ng sistema.
Mangyaring sumagot ng mabilis, host. Kung hindi makakapili sa takdang oras, mangyaring sumagot ng mabilis, host. Kung hindi makakapili sa takdang oras, sisimulan ang panghuling siling program. Kung hindi makakapili sa takdang oras, kung hindi makakapili sa takdang oras, babalik sa totoong mundo bilang default. Maaari bang itanong kung ang host ay babalik sa totoong mundo? Ikalawang tanong ng sistema. Nakapag-isip ako ng mabuti. Nawala ang kalituhan sa aking mga mata. Tanging ang matibay na determinasyon ang natira. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan akong nagsalita. Hindi malakas ang boses. Ngunit may kasamang hindi matatangging determinasyon. Hindi ako babalik. Nandito ang mga kasama ko. Nandito ang mga taong pinoprotektahan ko. Nandito ang mga alaala ng pakikipaglaban ko kasama sila. Dito ang tunay kong tahanan. Iko-convert ko ang espasyo ng Diyos para maging permanenteng ligtas na baryo ng mundo. Lubos kong lilinisin ang pinagmulan ng masasamang espiritu. Tapusin ang matagal ng krisis. Bigyan ang lahat ng mga nakaligtas ng isang tahimik na tahanan. Pagkatapos ng sinabi, hindi na ako nag-atubili. Pinagana ang lahat ng aking pinagmulan na lakas. Ang gintong lakas ng pinagmulan ay umaagos mula sa aking mga daliri. Ganap na nakatali sa lakas ng espasyo ng Diyos sa aking katawan. Dahan-dahang ipinasok sa nanginginig na selyo ng kulungan. Nakita ni Nasuksiyaw at ang iba, at agad silang tumayo. Ginamit ang kanilang huling lakas upang ilabas ang kanilang mga kakayahan. Para tulungan akong patatagin ang selyo. Ang liwanag ay lalong lumalakas, at unti-unting bumabalot sa buong silid ng selyo. Sa daan ng liwanag, ang itim na presensya ng masamang espiritu ay unti-unting nawawala. Ang pakiramdam ng panghihina sa hangin ay unti-unting humuhupa. Ang liwanag ay patuloy na lumalaganap. Hindi lamang ito bumabalot sa buong abandonadong research facility, kundi pati na rin sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang sigaw ng ina ng masamang espiritu ay unti-unting humihina. Mula sa pagiging mabangis ay nagiging mahina. Sa huli, ito ay tuluyang tahimik. Ang itim na kasamaan sa katawan nito ay patuloy na nililinis at nawawala. Sa buong mundo, ang mga mataas na antas ng zombie ay unti-unting nawawala ng lakas at matigas na bumagsak sa lupa. Naging isang kumpol ng itim na tubig at tuluyang naglaho. Pinili ng host na manatili sa mundo ng apokalipse. Matagumpay na na-convert ang espasyo ng Diyos sa isang permanenteng ligtas na hadlang. Ganap na nalinis ang katawan ng masamang espiritu. Formal nang natapos ang krisis ng katapusan ng mundo. Natapos ng sistema ang huling misyon. Magiging batong tagapangalaga. Ililipat sa gitna ng ligtas na zona. Mananatili ng permanente ang host, ang kapangyarihan sa espasyo at lahat ng alaala. Ang pinagmulan ng masamang espiritu ay tuluyang naglaho sa loob ng selyadong kulungan. Ang sistema ay naging isang malinaw at kumikislap na batong tagapangalaga. Dahan-dahan itong umangat. Lumipad ito patungo sa pinakasentro ng ligtas na lugar ng ani. Malalim itong nakabaon doon. Naglalabas ng banayad na liwanag. Binabantayan ang lupang ito. Ang katawan ko ay nanghina dahil sa pagkaubos ng aking likas na lakas. Pero nananatili pa rin ang aking kakayahan sa espasyo. At mas malakas pa ito kaysa dati. Ang espasyo ng Diyos ay naging isang permanenteng ligtas na hadlang. Parang isang napakalaking proteksyon na bumabalot sa buong mundo at nagpoprotekta sa lahat ng mga nakaligtas. Ganap na natapos ang krisis ng katapusan ng mundo. Ang Anyi Company ay nakatagpo ng bagong pagkakataon sa pag-unlad. Nagpasya akong i-upgrade ang estruktura ng kumpanya. Formal na papalitan ang pangalan ng Anyi End Times Limited bilang End Times Anyi Federation na magiging pinakamalaking puwersa ng seguridad sa buong mundo na namamahala sa lahat ng mga lugar ng mga nakaligtas na tao na bumubuo ng mga patakaran, paghahati ng mga yaman, upang hindi na magtagal ang mga nakaligtas sa kawalang bahay. Ang araw ay mainit at nagniningning. Tumingin ako sa mga nakaligtas sa malayo na abala. May ngiti sa kanilang mga mukha na matagal nang nawala. Wala nang takot at kawalang pag-asa na dati nilang nararamdaman. Dating mga tauhan sa kwento. Hindi inaasahang nagdala ng misyon na selyuhan ang masasamang espiritu. Nagsusumikap at lumalago sa katapusan ng mundo. Nakilala ang mga kasama sa laban. Naranasan ang mga pagsubok sa buhay at kamatayan. Pinrotektahan ang maraming mga nakaligtas. Sa wakas, natapos ang krisis ng katapusan ng mundo. Ito ang gusto ko. Ang pinakakomportabling buhay sa katapusan ng mundo ay para sa lahat ng mga nakaligtas. Ang buhay na nararapat sa akin. Ang aking tagumpay. Hindi lang ito ang aking sariling alamat. Ito rin ang pag-asa ng lahat ng nakaligtas sa pagtatapos ng mundo. Sa pamamagitan ng aking mga pagpili, ipinakita ko ang responsibilidad at pagprotekta. Ginawa kong ang malupit na mundo ay naging tahanang puno ng init at pag-asa.